Sa Mateo 4, 1 hanggang 12 at Lucas 4, 1 hanggang 13, ang tanong ko sa iyo, si Lucifer o Satanas, Bible lang ba tayo sola scriptura? Kaano-ano ka ni Satanas? Kasi si Kristo, siya yung may-ari ng Biblia. Dalawa sila, si Kristo at ang Biblia. Tapos may iglesia pa si Kristo. Ikaw, wala kang authority, walang living magisterium, wala kang traditions, mga secret traditions, oral traditions, 2 Thessalonians 2:14. So kaano-ano ka ni Satanas? Ang batayan, Biblia lang. Sagutin mo. Kaano-ano ka ni Satanas, ni Lucifer? Kasi kung, yan ang tanong ko, sagutin mo, kaano-ano ka? What is your relationship with Satan? Sola scriptura lang. Ang namin sa Satanas, siya ay kalaban ko. O kalaban mo, pareho ka ng tindig. Biblia lang kay Satanas, binabatayan Ikaw, Biblia, binabatayan mo. Wala namang kang tradisyon, wala kang living magisterium. Ready na po sa sige, so mag-umpisa tayo. Opening prayer muna tayo before I start with the 10 minutes. Let us pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, Heavenly King, guide us, O Lord, today, tonight, our little dialogue with Brother Samuel, so that we will have a peaceful sharing with the Word of God. Give us the light of the Spirit, Lord. We ask this in the name of Jesus Christ, our Lord, with the Father and the glory of the Holy Spirit. Amen. And the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So ready ka na dyan, Brother Samuel? I will start na sa 10 minutes affirmative stand. Okay, bro. Okay. Timer start. Now, good evening once again, Brother Samuel Tejada. Tahuda pala? Tahuda, no? Yung apelyido mo. And also our brothers who are listening us here in Bisdak Radio for being here with us tonight. This is our little sharing and dialogue with our topic today, which I am affirmative that I will prove or resolve that the scriptures is not enough or it is not sufficient as a guide for any Christian to lead us to salvation. Kung sa Tagalog pa, kasi ang usapan namin ni Brother Samuel Tahuda, brothers and sisters, is in English and Tagalog, patutunayan ko patutunayan ayon sa Biblia at sa mga references na ang Biblia ay hindi sapat na batayan ukol sa pagtuturo ng lahat ng katotohanan para ang tao ay mabigyang batayan ukol sa kanyang panampalataya upang siya ay maligtas. Ibig sabihin, ang Biblia is not sufficient to guide us to salvation if it is Bible alone. Kasi for a fact, this is in history, this is only comes as a dogma by Protestants, especially by Martin Luther, the father of Protestantism in 1521. Nung mag-alsa siya, he rebelled against the authority of the Roman Catholic Church. So he has no more magisterium. He does not respect now the authority of the Pope of Rome and the bishops and the cardinals and the priesthood of the Roman Catholic Church. That's why he invented this doctrine of sola scriptura or sola biblia. Kasi wala siyang papuntahan na otoridad, kaya dito na siya sumandal sa Biblia kasi wala siyang ibang otoridad Tatlo lang naman ang otoridad, ang tradisyon ng Simbahang Katoliko, ang Biblia, nung panahon ni Martin Luther, ang mga Protestante, at ang magisterium mismo. Pero hindi na nila inirespeto ang magisterium, kaya dito na lang siya sa Biblia, tapakat pati ang mga tradisyon, kasi alam na mga tradisyon, these are interpretations of the Catholic Church since times past for the 1500 years, kaya dito na siya tumungtong sa tinatawag niya na imbento ng doktrina, sola scriptura. Bakit ko sinabi, this is an invented doctrine by Martin Luther? Actually, he is the one who dogmatized this dogma, sola scriptura or sola biblia, because it is not found in the scriptures. Hindi natin to makikita sa banal na kasulatan. Let us read the biblical principle which I used with Brother Ruel Celebran last time when we debated in Proverbs chapter 30 verse 6. It reads, sa Proverbio, I'm using the Douay-Rheims Version Holy Bible, chapter 30, verse 6, add not anything to his words, lest thou be reproved and found a liar. Huwag mong dagdagan ng kanyang mga salita, kundi ikaw ay mapapatunayan na ikaw ay nagsisinungaling. Proverbs chapter 30, verse 6. Ngayon, ang sola scriptura, letra po letra, dapat sana, meron din sa Biblia, letra po letra na sola biblia or sola scriptura. Nahalungkat na ang Simbahang Katoliko ito from Genesis to Revelation, pati ako na rin personally.
I read many versions from cover to cover. Wala tayong mababasa sola scriptura or sola Biblia. So dapat kasi ang dogma, by the way, may mga kapatid ko mga Katoliko at mga hindi Katoliko who are listening now, dapat itong sola scriptura, this is the only doctrine by the Protestant na mababasa din letra po letra kasi nga sola scriptura yung nakasulat lamang sa Biblia. Tapos kung hindi makasulat dito ang dogma o doktrina na sola scriptura o Biblia lamang ang pamantayan para tayo ay magligtas, kung wala dyan nakasulat letra po letra, hindi na yung sola scriptura. Kaya nga ang dogma ng Protestante about sola scriptura o sola Biblia is self-defeating. That is self-destructive of its own tenets, of its own statement. No? It is self-destruct and self-refuting. Sola scriptura kasi sola scriptura hindi mababasa sa Biblia. Now, bakit hindi sola scriptura? First, sabi ko kanina, kasi may otoridad talaga na dapat magtuturo sa atin kung anong talang tinuturo ng Biblia. Why? Because kung walang magtuturo sa atin na otoridad, every one of us will be the personal interpreter of the scriptures. And personal interpretation, private interpretation of the Bible, pinagbawalan sa Biblia. Kaya saan tayo makinig para matuto tayo tungkol sa aral from the Bible? Of course, it's from the church because the church is given authority by God to interpret the scriptures. Matthew 16:18-19. This is the purpose why the church was founded by Christ, to guide us. This is the living magisterium. Matthew 16:18-19, the Wayras Version Holy Bible, states, "And I say to thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Dito sa verse 19, "And I will give to thee the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever thou shalt bind on earth, it shall be bound in heaven. Whatsoever thou shalt loose on earth, it shall be loosed in heaven." Ibig sabihin, ang katungkulan o kapangyarihan at karapatan na magturo ng aral ukol sa ito kasing, Brad Samuel, ito kasing keys of the kingdom of heaven. One of the key here, ang isang susi nito is the key of knowledge of the truth. Nandiyan yan sa Luke chapter 11 verse 52. Sabi ni Kristo sa mga Pariseo, you did not use the key of knowledge so that you can open the gates of heaven. You also will not enter. Luke 11:52, Matthew 16:18-19, and Matthew chapter 18 verse 17-18. And if you will not hear them, tell it to the church. And he will not hear the church, kung di siya makinig sa iglesia, let him be to thee as hidden and publican. Amen, I say to you, whatsoever you shall bind upon earth shall be bound also in heaven. Whatsoever you shall loose on earth shall also be loosed in heaven. Matthew 18, verse 17-18. Kaya iglesia talaga mag-decide. Kung halimbawa, hindi tayo magkaintindihan, Brad Samuel, kung pwede bang kainin ang baboy sa Old Testament kasi bawal. Sa New Testament, pwede na ba? Sino ang magtatanggol sa atin? Sino ang pupuntahan natin? Ang Biblia ba? Magdidebate tayo ng magdidebate nang walang katapusan. Kung Biblia lamang ang ating susundin kasi may pro at may kontra. Kaya nga sa Badista at mga Protestante, kung walang Iglesia Katolika, walang Katoliko, nagdidebate din kayo 44,000 religious denominations na kayo. So we need under living magisterium and authority to define as the dogma or doctrines of God according to what the Bible teaches. Kasi ang sola scriptura is not written in the Bible. And by the way, Brad Samuel, as I have studied history and about the scriptures, this is one of the most demonic doctrine na inimbento ng isang tao na si Martin Luther. This is very demonic. Why? In Matthew 4, 1-12 and in Luke chapter 4, nakikidebate si Satanas kay Kristo na siyang may-ari ng Biblia. Tapos si quoted Biblia, sino man ang otoridad ni Satanas? Biblia lang. Di ba, Brad Samuel, if you notice, mga kapatid ko rin Katoliko at di Katoliko, nung nagdebate si Kristo doon sa ilang in the desert, by the way, papunta na tayo ng Lenten season, Quaresma. Babasahin na ito ng Iglesia Katolika. Walang authority sa Satanas. Alam mo yan, Brad Samuel, walang authority sa Satanas. Pero nag-quote siya ng Biblia, di ba? Biblia lang ang kanyang authority. Wala siyang living magisterium. Tapos ang kontra pa na si Kristo na siya yung buhay na autoridad, living magisterium, who owns the scripture. So dalawa na yun. Si Kristo at ang Bible. Siya si Kristo yung may-ari, yung author. Yung Bible naman yung Biblia, yung salita na sinulat. Kay Kristo yun. Si Satanas. Kay Satanas ba yung Biblia? Wala. Kaya sa kanya, wala siyang otoridad, wala naman siyang tradisyon, wala naman siyang kay Kristo, hindi naman, kontra naman siya ni Kristo, he's the Antichrist. He is just only use the Bible. Last 2 minutes. Oh, salamat DJ Langga. Last 2 minutes sa Love Brad Samuel. Kaya that is a demonic doctrine. Now, bakit sinabi ko kanina? Kasi si Pedro na itinatag ng Iglesia Katolika kay Pedro, sabi ni Pedro sa Matthew 16:18-19,
dito sa kanyang sulat, First Catholic Epistle of St. Peter the Apostle. I mean, Second Catholic Epistle of St. Peter the Apostle, chapter 1, verse 19 to 21, sabi ni Peter, and we have the more firm prophetical word. Si Pedro yung sinasabi ni Kristo, Peter, upon this rock I will build my church. Sabi ni Pedro, whereunto you do well to attend as to a light that shines in a dark place until the day dawn and the day star arise in your hearts. Verse 20. Understanding this first, ang dapat na mauna dapat natin tanggapin at unawain, understanding this first, that no prophecy of Scripture is by private interpretation. Kaya nga, Brother Samuel, kung Biblia lamang, lalabas din private interpretation kasi wala kang tradisyon, wala kang iglesia na magtuturo sa Biblia. So, private interpretation ka lang, every man according to what he interpret the Bible. Ang saksi niyo ba, si Charles Russell, nag-interpret din, private. Si Ellen Goldwyn sa Sabadista, nag-interpret din, private, kasi wala sa iglesia sinasakupan na sila nagtatag sa iglesia nila. Yung iglesia tinatag nila, tinuruan nila ng doktrina nila, nakabatay daw sa Biblia, 44,000 denominations kayo. Pati ikaw, Church of God ka. Ikaw, hindi ka pa nga nahiristo, sabi mo sa akin. O, dito sa Brother Samuel, masisira ang protestante dito, isa ka na, hindi ka katoliko eh. Last 30 seconds. Oh, it's not made by private interpretation. Bakit? Kayo may iglesia, for prophecy came not by the will of man at any time, but holy men. Holy men, ibig sabihin, mga banal na tao, mga santo. Holy men, ibig sabihin, marami sila, hindi isa lang katao. Of God spoke, inspired by the Holy Spirit. So the scriptures is inspired of God, ginawa ito ng iglesia. 10 seconds. 1 Timothy 3:15, the church is the pillar and the bulwark of truth. Ang iglesia ang siyang tunay, haligi at suhay sa 3 pagturo seconds. ng katotohanan. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Time. DJ Langga. Yan, Brother Samuel, 10 minutes mo na. Ready ka na, mag-cross sa akin. I'm also ready. Okay. Sige. So, una kong tanong, no. So, ang tema Set natin na 10 na ang minutes. Biblia ay hindi 10 sapat minutes. na Yes. sampalatayanan or sundin yung mga kasulatan parang tayo maligtas, tama? Ito muna, iset pa ni DJ. Okay. Tama. Timer Okay. start. Ah, Now. sige, Brother Samuel. Start ka na. Nauna ni Okay. DJ Langga. Sige. Go on. Okay. Sige. So, ayon sa ating tema, Mhm. ang Biblia ay hindi sapat, no, na batayan para ang tao ay maligtas, tama ba? Yes, yun ang pinatutuhanan ko. Kasi may tagapagturo. Okay. Sabi ay, So, sabi hindi pa mo- ako tapos, Brother Samuel. Patapusin mo ako within 1 minute. Oh, pag hindi pa ako nag-post tatapos, just let me finish. Hindi ko naman naubusin ng oras eh. Pero patapusin mo ako within 1 minute. Yun nga ang pinatutuhanan ko, Brother Samuel, because I am on the affirmative side. If you listen well to my verses, wala ditong sinasabi na Biblia lamang. Kaya nga ang pinatutuhanan ng mga talata ko, may iglesia na tinatag na magsusulat ng Biblia, tapos magtuturo ukol sa Biblia, 2 Pedro 1:19 hanggang 21. Tapos, kasi yung Biblia lamang, hindi pa ako tapos, 1 minute pa. Biblia lamang is satanic doctrine kasi Satanas sa Mateo 4, Lucas 4, Biblia lang ang sinasandalan. Wala naman siyang living magisterium tulad ni Kristo na may-ari at may Biblia. Tapos wala pa siyang tradisyon. Katulad ka ng sola scriptura ni Satanas. Yan ang sagot ko, Brother Samuel. Pwede ka na magtanong ulit. okay, bago ko matanong ulit, gusto ko lang palalahanan, no, kapag ang tanong ko ay yes or no lamang, so pakisagot lamang ng naayon sa tanong. Kung hihingihan kita ng paliwanag, so saka mo nga paliwanag. Kaya nga nagsagot na ko ng Kung- yes. I already answered you yes. Kasi yun ang patutunayan ko. Ako nga affirmative eh. Did I say no? I said yes. Next Tapos I have to qualify 1 minute. Sige, Brother Samuel, makinig ka lang sa sagot ko. Okay. Sige. Sunod, next question. Ang sabi mo, hindi ka naniniwala sa sola scriptura kasi walang nakasulat mismo sa Biblia na salitang sola scriptura, tama ba? Tama, letra po letra, yes. Kasi, So so ito tanong, next question. sige. Kapag hindi nakasulat litra por litra sa Biblia, hindi mo pinapaniwalaan? Ang sagot ko, kung tungkol sa doktrina ng protestante na sola scriptura, kasi Biblia lamang yan eh. Wala namang ibang time. Tapusin mo muna ako, Brother Samuel. Kasi I Pakisagot lang said, muna ng yes or no. hindi sinagot na kita, hindi ka nakikinig eh. Nag-iisip ka sa Oo, itatanong mo. Makinig ka muna kasi nandun yung yes or no sinagot kita. Sabi mo kung hindi Sagutin mo lang ng mababas, yes or no. Hindi pa ako Sinagot- naghahanap ng paliwanag. Sagutin mo lang ng yes or no. No? Para hindi mo mabos yung oras ko. Hindi, I have 1 minute to answer. After yes or no, I have to qualify my yes or no. Yan ang batayan ng debate natin, gentleman's agreement yun na huwag mong baguhin. Sinagot kita na pag hindi mabasa letra por letra sa Biblia, kung sola scriptura ang paninindigan mo, ako katoliko ako, hindi naman ako sola scriptura. Ikaw protestante ka, sola scriptura ka. Pag hindi mo mabasa sa Biblia yung aral mo, yun, hindi yun galing sa Biblia.
Kaya ang sagot ko doon sa iyo, yes, kung protestante ka, dapat basahin mo sa Biblia. Kung sa Katoliko, hindi pwedeng basahin sa Biblia lang lahat kasi hindi naman kami sola scriptura. Ikaw ang sola scriptura eh. Hindi naman ako nagpatunay dito na sola scriptura. Kaya pag hindi nabasa sa Biblia ng aral niyo na protestante, yung mali nga yung sola scriptura. Kasi dito ngayon, maninindigan ka na, tulad ng Katoliko, pag hindi mabasa sa Biblia, kasi nasa tradisyon, nasa magisterium, nasa katekism, pwede na rin sa Katoliko. Katoliko ka na pala kung tatanggipan mo yan na prinsipyo. O yan, nasa Lagpas na yun na isang minuto. Hindi, tamang-tama lang. Sige, sunod na tanong. I answered yes. So, next Okay, yes question. pa lang. Simple lang sana hinahanap ko sa tanong, yes or no lang sana. No, kung pwede, yun lang sana sagutin. Hindi, So, kapag hingi pa na paliwanag, usapan saka na natin muna. meron Okay, yan, ito. petition. Next question. Sige, Next next question. question. Paano ba ang kaligtasan sa Katoliko? Ang kaligtasan sa Katoliko, ito, napakaliwanag. Babasahin ko sa iyo. Mark chapter 16, verse 15 to 16. Kasi ang tanong mo, paano eh? Kaya talatang bibigay ko sa iyo. Hindi Biblia lang. Sa amin, ginagamit ang Biblia, pero hindi Biblia lamang o sola scriptura. Bakit? May magtuturo, may tagapagturo, living magisterium. Saan mababasa? Marcos 16, 15-16. Buklatin mo Biblia mo. And said to them, Jesus, go ye into the whole world. Sinong sinabihan? Ang iglesia, yung mga apostol. Into the whole world and preach the gospel to every creature. Hindi sinabi, ipabasa mo ang Biblia o ang Ebanghelyo, kundi i-preach yan. He that believeth and is baptized shall be saved o salvation. Sino magpabinyag? Ang Biblia bang magbinyag sa atin ng iglesia man? At magpasakop at mananampalataya kay Kristo, but he shall be saved, but he that believeth not shall be condemned. Mark 16, 15, 16. Kaya gamitin natin Biblia, pero hindi Biblia lamang. 2 Pedro 1, 19 hanggang 21. Kasi may magtagapagturo, Marcos 16, 15, 16, Matthew 16, 18, 19, Matthew 18, 17, 18. Maraming pang talata sa Biblia, but sa mga may iglesia eh. Hindi pwede, bibigay ko lang ito sa Biblia sa iyo, tapos pwede ka na mag-interpret dyan, maligtas ka na. Yung daming reliyang gumagawa ng ganyan eh. Dapat may tagapagturo talaga, living magisterium, nandyan yan sa Biblia, but Samuel, if you read Matthew 16, 18, 19, in context with 1 Timothy 3:15, kahit na yung 2 Okay Timothy ka na? 3:15, 17. Okay. Tapos Okay ka na ako, ba? okay na. Next question. Ang nakasulat dito sa ginamit mong sitas, no? Sige. And he said to them, so proclaim the gospel, and he who believes and is Yes. baptized will be saved. Mark Okay. 16, 15, 16. So, ano yung kanilang dapat paniwalaan? Kasi sabi dito, he who believes and is baptized will be saved. Oh, ang sagot ko sa iyo. Hmm. Oh, sagot ko na Ano sa iyo. yung dapat nilang paniwalaan para sila maligtas? Ang dapat na lang panawalan ang ebanghelyo. Pero ang ebanghelyo ba, nakasulat ba lahat dito sa Biblia? Wala nakasulat dito sa ebanghelyo na Biblia lamang o ang ebanghelyo nakasulat na lahat. Magtanong, sandali lang Oh. bro. Oras ko ngayon na magtanong, so wala kang karapatan magtanong. So, sumagot ka lang ng ayon sa aking tanong. I'm not asking you a question, I'm telling you my answer. My answer is that ang kanilang tinuturo sa mga tao, ang ebanghelyo. Pero ang ebanghelyo, hindi nasulat dito lahat sa Biblia. Hindi lang dito sa Biblia kung may katotohanan. Ang katotohanan, the gospel says, there are still truths that are not written in the Bible. Saan mababasa ba Samuel? John chapter 21, alam mo to eh. I know that you know this verse, babasahin ko. But there are Yes, also John many other 25. things which Jesus did. Patapusin mo na ako this verse, which if they were written, every one, the word itself, I think, would not be able to contain the books that should be written. Marami pang ginawa si Jesus na hindi nakasulat sa Biblia. Yung ginawa niya, doktrina ba kahit nasulat hindi nasulat sa Biblia? Doktrina din, Acts chapter 1 verse 1. O Theophilus, of all the things which Jesus began to do and to teach, lahat ng ginawa ni Kristo, doktrina. Pero may ginawa ni si Kristo na hindi sinulat, doktrina pa rin yun, hindi yung Biblia eh. Wala kayong chant, wala kayong tradisyon. John 21:25, John 20:30, 31, and Acts chapter 1 verse 1 to 2. Yan ang Katoliko Okay. na pattern at model. Brother Samuel, kayo hindi kayo dyan. Kaysa Satanas eh. Kaysa Satanas, Bible Okay, lang. tapos. O, sige, Okay. tapos na. Tapos. So, okay. So, sinabi mo na ang dapat nilang paniwalaan na yan doktrina. Tama ba? Yes, yung written na scriptures at Doktrina. saka, Okay, ito next question. yun nga, sagot naman ako sa iyo. Yes, yung doktrina. Hindi naman ako tumutol eh. Magreklamo ka kung tumutol ako sa iyo. Sumagot ako lang yes. Yes, doktrina. Pero ang doktrina sa Biblia, hindi Biblia lang, hindi siya na scriptura. Kasi may hindi sinulat, tapos inutos si Okay na Kristo. kung sagot mo ng yes. Okay, sandali lang. Oo. Hindi kapag tinanong ko lang ng Islam, pagkasagot ka ng Islam, hindi mo kita kukontrahin dyan eh. So, Hindi, Brother Samuel, excuse muna. Kasi Inaalam nag-usap ko tayo lang. na may 1 minute. Di ba kanina So, nagsabi ko sa iyo nang nag-usap tayo before the debate na 1 minute, ang answer and question, 1 minute with qualification. Yes or no, sasagot ako ng yes. Tapos I will explain why I answer yes or no. No, I will answer no then. I will also explain Okay. within 1 minute.
Nagsabi ako sa iyo nga na 1 minute eh. Hindi naman nga 1 second lang. Pag yes, isawalik na agad sa iyo eh. Yan ang usapan natin. Sundin mo yun 1 minute. Kasi paano natin nagtinap kung yes or no lang tayong dalawa eh. Diba? Nakuha mong punto ko. Pag magliktaran tayo, ikaw ang tatanungin ko. Tapos yes or no lang. Walang mangyayari within 10 minutes eh. Walang paliwanagan. How can we understand? Oh, sige. Sagot question. Kasi sabi mo yes na doktrina ang dapat nilang paniwalaan. Yes, written na written doctrine. Kasi may hindi na nasusulat. Kasi patutunayan mo na kulang yung Biblia. So ito ngayon ang tanong. Hindi ko sinabing kulang, not sufficient. Ito yung kulang. Kapag sinabing not sufficient, so ibig sabihin kulang yan, tama ba? Hindi, ang aral lang Diyos kasi sa Word of God sa amin, kompleto na yun, tradition, living magisterium, at saka Biblia. Isa inyo ang kulang eh. Yung sa inyo, pagtutunayan ko na mali yun, kasi kulang yun. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Sige, Bert Samuel, bilisan mo. Okay, kasi patutunayan mo no, na yung mga aral na sa Biblia ay hindi sapat yun para ang tao ay maligtas. Yung salitang tama, hindi sapat. Yun. Ang tanong ko ngayon, kung hindi sapat, ano yung kulang na doktrina sa Biblia no, na dapat sampalatayan ng tao upang siya ay maligtas? I will read to you. Ano yun? Sa John chapter 21 verse 25, binasa ko na bago lang, lahat ng mga ginawa ni Jesus, itinuro niya. Acts chapter 1 verse 1. Pero ang nasulat, hindi lahat ng ginawa ni Jesus na doktrina rin. Ano yun? Yung doktrina na dapat ito sa pagkalatanan din, na hindi na nasulat sa Biblia, nandito sa Biblia yun. 2 Thessalonians chapter 2 verse 14. Therefore, brethren, stand fast. Buklatin mo King James Bible mo kasi protestante ka. Authoritative version diyan sa'yo. Sa amin dito, the Wayran's Version Holy Bible. And hold the traditions which you have learned. Dalawa yung klase. Ano yun? Whether by word. Last 1 minute. Yung word, tradition. Or by our written epistle. So may written epistle nakasulat. May hindi naman nakasulat preaching by the word. Yung oral tradition. Letra po letra tradition. 2 Thessalonica 2:14. Iwala yun sa inyo. Ba't Samuel eh? Katulad ka ni Santos. Bible lang eh. Ulitin ko tanong. Anong doktrina ang kulang sa Biblia? Itong tradition, sinagot ko na nga eh. 2 Thessalonians 2:14. Wala kayong sacred traditions, oral traditions. Anong tradition? Walang tradition. Last 30 seconds. Halimbawa, last 30 seconds na lang. Ako na lang magsagot sa mali. Babalik ko na sa iyo pagkatapos ito. Halimbawa, ang utos ng binyag, Mark 16:15-16, Matthew 28:18-20. Pero paano pag binyag? Hindi yan nakasulat sa Biblia kung paano ginawa eh. Kaya yung tradition, yun yung action, ang life of the church, ang paano paggawa, ang ginawa. Hindi yun nakasulat lahat eh. Kung ilulubog mo ba o sasabihin mo lang formula in the name of the Father, the Son, the Spirit, o formula Jesus Christ 5 seconds. Kaya Kapag Samuel, yung buhay ng iglesia, yun talaga Time. Sufficient. Maraming salamat DJ Langga. So, Brad Samuel, babalik na sa isip ni DJ Langga 10 minutes sa first negative mo. Ready ka na ba? O sige. Okay din. Ready Sige. na ka, sir? Okay, ready na daw siya, Yes. DJ Langga. Sige. 15 minutes. Okay, sir. Timer start. Okay, time Now. starts now. Okay. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig sa debating ito ngayong gabi, no? So, malinaw naman sa stand ng ating kalaban, base sa ating pagtatanong, hindi niya napatunayan na mayroong kulang sa Biblia na dapat masampalatayan ng isang tao upang siya ay maligtas. Kasi lahat nga ng ginamit na nakasulat sa Biblia eh. So, ibig sabihin lang, sapat yung mga nakasulat sa Biblia upang ito'y sampalatayanan. Kasi ang tema naman na pinag-uusapan namin ay yung mga bagay na dapat maalaman ng tao upang siya ay magkaroon ng kaligtasan. 'Di ba? So malinaw yung tema, yung patungkol sa kaligtasan. Wala naman tayong tutol no na meron pang ibang pangyayari na hindi nakasulat sa Biblia. Pero ang mga bagay na yun ay mga pangyayari lamang katulad ng mababasa natin sa John 21:25. Ang sabi dito, at mayroon ding iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus. At kung susulatin isa ay nakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasya ang mga aklat susulatin. So ang mga bagay susulatin ay mga bagay na kanyang ginawa lamang. Hindi yan yung mga bagay na kanyang ipinangaral. Mga bagay na ginawa yan eh. Hindi yan pangaral ang sinabi na hindi nakasulatan, kundi yan yung tumutukoy sa iba pang mga himala na ginawa niya. Yan yung iba pa, hindi nakasulat. Pero pagdating sa usaping kaligtasan, na sinasang-ayon na naman nating kalaban na ang ikakaligtas pala ng isang tao ay ang mga doktrina. Ginamit na mismo kanina ang Mark 16:16. Basahin natin muli. Sabi dito sa isang talata,
ang sumasampalataya at mababautismuhan ay maliligtas. So, datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So, ang maliligtas pala ay yung mga sumasampalataya. Alin yung sumasampalatayanan? Siya na mismo may sabi na ang sampalatayanan ay yung Ebanghelyo. At yan ay sinasang-ayon na naman ni Pablo sa kanyang isang sulat sa unang Korinto 15:1-2. Ang sabi dito, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong ingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. So malinaw dito na ang kaligtasan pala ng isang tao ay nakabatay sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo na yung Ebanghelyo na ipinapangaral nila. Yung mga mabuting turo, yung mga pangyayari o yung mga bagay na sinalita ni Kristo, ipinangaral ni Kristo nung siya nangabubuhay, yun ang Ebanghelyo, no? Yun ang dapat nating sampalatayan. Ang lahat ng mga doktrina na iyon na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na siyang ikaliligtas natin kung ating susundin, lahat ng mga iyon ay nakasulat sa Biblia. Ito ang sabi. Sa unang Juan 1:3, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo'y may pakikisama-sama at sa kanyang anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito, yung kanilang nakita at narinig, ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. So, yun naman pala. So, para pala malubos ang ating kaligayahan, isinulat nila yun. Bakit malulubos ang ating kaligayahan? Kasi tayo makakasama, magkakaroon tayo ng pakikisama sa Ama. Ibig sabihin, maliligtas tayo sa pamagitan ng mga bagay na kanilang isinulat. Totoo po bang nakasulat? Diba? Baka naman, sasabihin nga niya, meron daw kulang. Kung mayroong kulang, anong doktrina baga ang kulang? Kanina tinanong natin siya, anong doktrina ba ang kulang? Aba, diba? Wala siyang naipakita ang doktrina na kulang. Sabi niya, bautismo. Ano ba ang dami nakasulat sa Biblia na bautismo, ha? Mayroong procedure dyan kung paano gawin ang bautismo. Hindi lang alam ng ating kausap kasi hindi siya nagbabasa ng matino sa Biblia. Pero kung nagbabasa, makikita mo naman dyan lahat ng yung tamang formula ng pagbabautismo. Lahat ng uri ng mga mabubuting bagay, no? Na siyang dapat nating gawin upang tayo magkaroon ng kaligtasan, lahat ng mga iyon ay nakasulat sa Biblia. Patutunayan ko sa inyo. Ito, halimbawa, isang aral sa Biblia nasa Colosas 3:5. Ganito ang sabi, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masasamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay ay dumating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. So kita ninyo, yung mga bagay na sabi dito, yung mga nasa ng laman, yung mga karumihan, masamang pita, di ba? Kasakiman. So, lahat ng halimbawa ng mga bagay na hindi dapat natin gawin, sinabi sa Biblia na dapat wag natin gawin yan para naman tayo magkaroon ng kaligtasan. So, hindi nagkulang ng paalala ang Biblia sa atin. Kasi sabi nga sa unang Timoteo 2:5 ay ganito. Sa 4, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. So ginusto pala ng Diyos na ang lahat ng tayo maligtas. Kaya dito sa Biblia, ang ibinigay niya sa atin, ito'y kumpleto sa aral. Walang magkukulang nito kahit isa man. Ito sabi sa Isaiah 34:16, ganito ang ating mababasa. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mga kailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at tinisan sila ng kanyang espiritu. So ang sabi sa Biblia, saliksikin sa aklat ng Panginoon. 'Di ba? Itong kalaban natin, kaya nasabi niyang kulang kasi kulang lang siya sa pagsasaliksik dito sa aklat ng Panginoon. Yun ang kulang sa kanya, kulang siya sa pagsaliksik, kaya nasabi niyang kulang. Actually, lahat ng mga mabubuting bagay nakasulat sa Biblia, kaya wala nang kulang pa. 'Di ba? Ito
Papatunayan ko sa inyo na wala nang kulang. Sinabi sa Mateo 19, itong taong ito gusto siya ng kaligtasan. So dito meron siyang nagtanong siya sa ating Panginoon Jesucristo kung paano ba dapat para siya magkaroon ng kaligtasan. Sabi dito sa Mateo 19:16, narito, lumapit sa kanyang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit may tanong sa akin ng tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, dapat kung ibig mong pumasok sa buhay, kung ibig mong maligtas, ingatan mo ang mga utos. Sinabi niya sa akin, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang saksi ng tuhanan, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong mga kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? So ito na. Nagtatanong na yung binata kasi gusto niya ng kaligtasan eh. So sabi naman ng Kristo, sundin mo yung mga utos. Meron siyang sinabi mga utos na dapat mong sundin para magkaroon kaligtasan. Sabi ng binata, ginawa ko yan mula sa pagkabata. Ano pa bang kulang sa akin? So ano bang kulang? Yun bang kulang na yun hindi pa nakasulat sa Biblia? Kasi kung hindi nakasulat sa Biblia ang kulang na yan para siya makamit ng kaligtasan, baka yung katunggalan natin ay tama sa kanyang pinanindigan na mayroong kulang ang Biblia. Pero kung nakasulat naman sa Biblia, no? Kung ano ba yung kulang na sinasabi dito para ang isang tao ay magkaroon ng kaligtasan, abay siguro mas magandang mag-isip-isip ka na kapatid. Ituloy lang natin ang basa para makita natin kung yun bang kulang hindi nakasulat. Sabi dito, 21, Mateo 19:21, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo, at ibigay mo sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. So ayun naman pala. Sinabi naman pala ni Kristo kung ano ang kulang sa kanya. So ibig sabihin, yung kulang na, yung binata na ginagawa niya ang lahat ng mga kautusan sa lumang tipan, yung kulang pa niya para magkaroon siya ng kaligtasan, ay sinabi na sa kanya ni Kristo dito sa puntong ito. At yun namang sinabi ni Kristo na yun, ay nakasulat sa Biblia. Diba? So ibig sabihin, kumpleto na ang Biblia natin kasi nakasulat na kung ano ang kulang eh. O diba, sabi pa dito ni Lucas, at ang marinig nito ni Jesus ay sinabi sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. O diba? Tandaan mo na ang binatang yun ay naghahanap ng kaligtasan. Sinunod niya yung mga utos ng una. Ang kulang sa kanya para magkaroon siya ng kaligtasan ay ito. Luke 18:22, basahin ulit. At nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ipamahagi mo sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. So yung bagay na yun na kulang sa kanya upang siya magkaroon ng kaligtasan ay nakasulat sa Biblia ngayon. Kung tawagin nila Biblia ng Protestante, 66 books. So ibig sabihin lamang mga kapatid na kumplito yung Biblia sa aral. Kumplito sa lahat ng lahat ng mga paalala upang ang tao ng Diyos ay maligtas. So wala pong kulang sa Biblia, kompleto po. Hindi lang naghahanap ang ating katunggali. Kulang lang siya sa pagbasa, kinasabi niya kulang. Pero kompleto po. Lahat ng gawang mabuti, lahat ng aral na mabuti na ikaligtas natin ay nakasulat sa Biblia. Last 5 seconds. Okay, yan na po. Salamat. Sige, wait na lang last 5 seconds. DJ Langga. So we will start the short time, 10 minutes cross. So ready ka na, Brad Samuel, for 10 minutes cross? Ready na. Okay, timer start now. Okay. First question, Brad Samuel, kasi ginamit ko kanina sa tindig ko, John 20:30, John 21:25. In his disciples' presence, Jesus performed many other miracles which are not written down in this book. And 21:25, now there are many things that Jesus did. If they were all written down one by one, I suppose that the whole world could not hold the books that would be written. Ang tanong ko, Brad Samuel, sa Acts chapter 1 verse 1, what Jesus did, He taught. Ang lahat ng kanyang ginawa, kahit na yung hindi sinulat, inaral niya o doktrina. Ang tanong ko sa inyo, Brad Samuel, saan yung ginawa ni Jesus na doktrina na tinuro niya na hindi nakasulat? Saan yan, Brad Samuel? Sagutin mo ako categorically. Nakikinig ka ba, Brad Samuel? Okay, sige, sagutin mo. Saan yung aral at doktrina ni Kristo galing sa kanyang ginawa na hindi sinulat? Kasi lahat ng ginawa niya, may hindi sinulat pero tinuro pa rin eh. Saan yun? Wala kang tradisyon. Okay,
O sige, sagot. Ang lahat ng mga aral na sukat nating ikaligtas, lahat ay nakasulat na sa Biblia. So yung mga ginawa, halimbawa, yung mga ginawa niyang mga milagro, yung mga pagpapagaling, so hindi na dapat na ulit-ulitin pa na may pinagaling siya na ganito dito sa lugar na ito, pagkatapos sa ibang lugar, meron siya pinagaling na naman ito naman niyang sinabi, sa kabilang lugar naman, meron naman siya ganitong pinagaling. So hindi na dinitali pa isa-isa yung mga lahat ng kanyang mga bagay na ginawa kasi pare-pareho lang naman. So ano lang yung importante doon na dapat nating matutunan, yun ang kanilang isinulat. O sige. Ibig sabihin, pinututulan mo ang John 20:30, John 21:25 at Acts chapter 1 verse 1 na hindi lahat nakasulat. Sabi mo nga, bago lang eh. Lahat nakasulat na. Eh, sabi dito, ang aral at ginawa ni Kristo, hindi lahat nakasulat. Ibig sabihin, tutulan mo ang John 21:25, yes or no? Sagutin mo muna ako yes or no. Huwag mo na sumagot. Okay. Sumagot ka yes or no, then qualify and explain. Yes or no? I have 1 minute to qualify my question. Pero yes or no, rin tulad na sa akin kanina, yes or no ako. Ngayon, hindi ka mag-yes or no. You are unfair. Please answer me, Brother Joel, categorically, yes or no before qualification. I will give you qualification to explain. Okay, pero yes or no, sabi mo, nasulat lahat. So, tutol ka na ngayon sa John 21:25, 20:30, and Acts chapter 1 verse 1. Tutol ka, yes or no? Sige, sagot. Okay, makinig ka. Ang sabi ko sa tanong kanina, wala akong tutol na merong ibang ginawa si Kristo na hindi nakasulat. Pero lahat ng kanyang doktrina, aral na dapat nating malaman upang tayo maligtas, lahat ng mga iyon ay nakasulat sa Biblia. Ngayon, alin ba yung mga bagay na hindi na sinulat pa? Yun lang sinabi ko, halimbawa, nagpagaling siya dito sa isang lugar na ito, nagpagaling siya ng isang may sakit. Pagdating sa ibang lugar, nagpagaling naman. Sunod na lugar, nagpagaling naman. So, hindi na isinulat pa yun one by one kasi pareho pa yung event lang naman ang nangyayari. Diba? Pero yung mga aral, yung mga aral na ikaliligtas natin, kumpleto lahat yun. Andiyan sa Biblia lahat yun. O sunod na tanong. Halimbawa, sulatin mo para si Kristo kumain dito, ganito panalangin niya. Sa pananghalian, kumain naman siya, ganito panalangin niya. So, mahaba na, Brother Samuel. Isa lang naman ang punto mo dyan eh. Nandiyan na lahat sa Biblia. So next question. 2 Thessalonians chapter 2 verse 14. Buklatin mo King James Bible mo, Brother Samuel, para mabasa mo rin yan. Therefore, brethren, this is my premise. Stand fast, sabi ni St. Paul, and hold the traditions which you have learned. Traditions, whether by word, pagsalita, a tradition, oral tradition, or by our epistle. Di ba, Brother Samuel, ano ito? Tutol ka dito o tatanggapin mo na dalawa pala ang turo ng mga apostol. May oral tradition, tapos may nakasulat din. Dalawa pala. O tutol ka dito sa 2 Thessalonica 2:14 o sangayon ka dito sa talata. Yes or no? Yes or no muna before qualification, to be fair. Okay. Yes or no? Talata, wala akong tutol sa talata. Yes or no ba? Sagutin mo muna yes or no, tapos you explain. Be fair, Brother Samuel, kasi kanina nag-yes ako, nag-no ako, tapos nag-explain ako. Ngayon, hindi ka mag-yes or no. Yan ang gusto kong mangyari. Yes ako sa talata. Yes. Yes ako sa talata. Wala akong tutol sa talata. Kasi ang sabi nga sa taga-Thessalonica, so meron silang mga bagay na itinuro sa sulat at sa magitan ng yung pagsasalita mismo. Traditions, diba? Brother Samuel, ang binasa ko, buklatin mo ang King James, wala mang salitang traditions dyan. Oral traditions, yung kanilang pinipreach. Oral traditions, hindi lang nakasulat dito eh. Hindi naman Bible lang dito, word dalawa eh. Traditions, may nabasa ka dyan sa King James na traditions o wala? Ako sa aking sagot. Kasi hindi ka nag-yes na tinanggap mo ba may traditions? Yun ang tanong ko eh. Tatanggapin mo ba ang talata na may salitang tradition letra po letra? Tatanggapin mo, yes or no? Hindi mo sinagot eh. Yes or no? Nasabi ang sagot ko. Yes. Nasabi ang sagot ko. Maraming salamat. Tinanggap mo pala may tradition. Sige, mag-explain ka na. You can explain. Wala akong tutol sa talata. Okay, sabi dito, therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which you have been taught, whether by word or our epistle. Oh, di dalawa, tanggap mo na. Okay, makinig ka muna. Sumasagot pa ako. Meron sinasabi si Pablo dito na tradition na he taught by them through epistle or by word. So, ang kausap niya dito naman ay yung taga-Thessalonica. Siyempre, hindi lahat ng mga bagay ay isinulat na sa isang aklat na sulat sa Thessalonica. Hindi lang pala nagkasulat. Itong sulat, makinig ka muna, Hindi pa ako tapos. Itong sulat niya sa Thessalonica, isinulat lamang niya nung siya ay nakaalis na mula sa Thessalonica. So, ibig sabihin, hindi lahat ng mga katuruan ay nakasulat dito sa epistle na to the Thessalonians. Yung ibang mga aral na kanyang sinalita sa Thessalonian na hindi nakasulat dito sa Book of 2 Thessalonian ay doon naman nakasulat sa ibang epistle niya sa ibang lugar. Ganun yun. Mahaba na. Mahaba na. Question, mahaba din ang time ko. Next question ko. Sa Mateo 4, 1 hanggang 12 at Lucas 4, 1 hanggang 13. Ang tanong ko sa iyo,
si Lucifer o Satanas, Bible ang batayan eh. Sola Scriptura. Kaano-ano ka ni Satanas? Kasi si Kristo, siya yung may-ari ng Biblia. Di dalawa sila, si Kristo at ang Biblia. Tapos may iglesia pa si Kristo. Eh ikaw, wala kang authority, walang living magisterium, wala ka ring traditions, mga secret traditions, oral traditions, 2 Thessalonians 2:14. So kaano-ano ka ni Satanas na ang batayan, Biblia lang. Sagutin mo. Kaano-ano ka ni Satanas, ni Lucifer? Kasi kung, yan ang tanong ko, sagutin mo, kaano-ano ka? What is your relationship with Satan? So, last ang lang. namin sa Satanas, siya ay kalaban ko. O kalaban mo, pareho kaya ng tindig. Biblia lang kay Satanas, binabatayan eh. Ikaw, binabatayan mo. Wala namang contradiction. Wala kang living magisterium. Sagot ko, makinig ka. Sige, paliwanag. I have 1 minute to qualify my question. Qualify mo yan. Pareho kayo ng paninindigan, tapos kalaban mo. Yun ang ibig mong sabihin. Sige, paliwanag mo. Makinig ka muna sa sagot ko. Sige. Ang sabi mo kasi, kaano-ano ko si Satanas na gumagamit ng Biblia. So, pareha kayo eh. Wala namang ibang batay si Satanas. Tumahimik. Sige. Naman, no? Uso, di ba? Pero sumagot, tumahimik ka muna. Sige. Okay. Sinabi na kasi kapag ginamit ang Biblia, di parang Satanas ka rin kasi gumagamit ang Biblia sa Satanas. So, yun ang napakamaling logic. Alam niyo kung bakit? Si Kristo gumagamit ng Biblia. Di ba si Kristo nag-quote ng mga kasulatan mula sa Lumang Tipan? So, ibig sabihin ba na si Kristo ay parang kamag-anak na ni Satanas kasi parehas lang gumamit ng Biblia? Di ba? Ito, nangangahulugan lamang yun ng mali sa akin. Just answer the question. Ng ating katunggali. Kasi iniisip niya na kapag gumagamit ka ng Biblia katulad ni Satanas, ay parang Satanas ka na rin. Mali yun. Diba? Hindi yun ang tanong ko, no? Mahaba na yung sagot mo eh. Kasi kung gagamitin natin ang logic na kay Kristo, so si Kristo gumamit ang Biblia. But Samuel, you are not responsive to my question. Kung gano'n ang isipin natin, kung gamitin ang kanyang sariling logic. But Samuel, mahaba ka na masyado. You are not responsive to my question. My question is, kasi I compared Satan using the Bible alone, wala naman siyang batay, wala naman siyang iglesia eh. Napakaliwanag. Wala din siyang tradisyon eh. Si Satanas, yun lang, Bible lang batay na eh. Pareha kayo. Tapos sabi mo, kalaban mo Satanas. May kalaban na parehang paninindigan, but Samuel? Last 2 minutes. Itong tanong ko sa iyo, yes or no? May kalaban ba kayo na magkapareha kayo ng paninindigan kasi si Kristo hindi magkapareha sa iyo kasi si Kristo buhay eh. Tagapagturo siya sa may-ari ng Biblia, saka may iglesia si Kristo. But Samuel, si Satanas walang iglesia tinatag. Ito sagot ko. Sagutin mo. Gumagamit ng Biblia, so ibig sabihin magkapareha. Yes or no? Sagutin mo, yes or no? May kalaban ba ng paninindigan pareha tapos kalaban? Meron, yes. Okay. Meron ba? Yes or no? Okay. Yes or no muna, bago mo explain. May mali sa tanong mo, kaya hindi mo sabihin mali, sagutin mo yes or no. Meron bang hindi pareha ang paninindigan, pero magkaaway, pero pareha ang paninindigan, yes or no? Tutulad mo, yes or no? Tapos qualify. Okay. Medyo may mali sa tanong mo, kaya ito. Huwag ka masabing mali, I have the right to answer my question. Your right is just to answer yes or no, then qualify. Pero paratang ang inyong sinasagot. Bakit hindi mo sinasagot yes or no? Answer yes or no. Ang paratang mo, pareho kami ng stand ni Satanas. Paratang yan eh. Kaya nga yes or no ba? Meron bang paninindigan na magkapareha tapos kalaban pala? Kaya ito ang sagot ko. So, sige, sagutin mo. Yes or no? Si Satanas gumagamit ng Biblia. Si Kristo man gumagamit ng Biblia. So, pareho kami ni Kristo gumagamit ng Biblia. Pero hindi ibig sabihin na kami ay parang magkamag-anak na sa physical na nagkatayuan. So, hindi ganon. So, kung kahit sino naman pwedeng gumamit ng Biblia eh. Di ba? Sunod na tanong, Brad Samuel. Sunod na tanong ka. Maubos ang oras natin kasi oras ko to ng cross eh. Sunod na tanong. Sa Proverbs chapter 30, verse 6, last 30 seconds lang, Brad Samuel. Last tanong ko, last sagot mo na rin. Sa Proverbs chapter 30, verse 6, sabi ng Bible, huwag mong dagdagan na nakasulat. Kasi pag dagdagan mo, you will be proven to be sinungaling or liar. Ang tanong ko, Brad Samuel, last question, saan mababasa letra po letra, talata, chapter and verse, letra po letra, Biblia lamang, sapat na para magturo para sa kaligtasan ng tao. Letra po letra, pag sabihin mo walang letra po letra, awag ka nang magbigay ng talata kung hindi letra po letra. Meron wala? Yes or no? Okay, ito sasagot mo na ako. Sinasabi sa Biblia, meron ganito. But when you shall see the mission of the solution spoken of by Daniel the prophet, standing where it was not, let him that read it understand. Nandiyan yan lahat. Biblia? Let him that read it understand. So, kailangan pala naunawain natin yung mga nakasulat. Hindi dapat na pwedeng litra po litra ang ating maging batayan. Alam mo kung bakit? Kasi kung gagamitin natin sa ating kalaban ang litra po litra ngayon, kanya mababasa ang mababasa ang Holy Apostol, Catholic Romana. Nangatake ka na ng mga doktrina ng Katoliko, Brad Samuel. Excuse me. Time na, Brad Samuel. Time na.
Mahaba na masyado. Sige, DJ lang nga, pakiset ng 10 minutes ko na stand. Second stand ko to, Brad Samuel, makinig ka 10 minutes. Acknowledge ko muna tong mga na... Sige, DJ lang nga, pwede mo basahin. Hi, hello to Grace Barrios. Good evening daw. Tapos kay Chi, Fire Chi, Reg Prudenti. Sige, Samuel Tahoda. Itayo mo ang bandela. Michael Bambitoy Gabriel. Kulang yung Bible ng kalaban mo, Samuel. Agiri Taki, hindi lahat nakasulat sa Biblia ay magagandang pangyayari. May patayan din dyan. And to Mark Suralta, tikungkong nasad ni si Samuel Tahuda. Ruel Carillo Celebran. Bro, kogtas mo sukol pa ka na ko og debate. Balita na ko, hadlok naman daw ka. Ayog, Mark Suralta. Ayaw og hinambog, Ruel, wala man kay pulos ka debate. Mabungol man ka. Ikaw ba, linti, Samuel ba? Kampi di ay. Kauba na lang, Ruel, Ray, og si Satanas. Yes or no, umalis ka na dyan, Samuel, wala kay pulos. Okay, yun lang po. Hi, hello po sa lahat na nakikinig at saka naka-view na rin sa FB Live. Okay, ready for Sige, the dito time? na 10 minutes. Second stand ko, affirmative stand. Okay, timer starts now. Thank you very much, Brad Samuel Tahuda, and our audience also listening to us here in Bisdak Radio. Medyo makita niyo mga kapatid kong Katoliko at hindi Katoliko na nanonood sa debate natin ngayon sa Bisdak Radio. Nagkahirap-hirap si Brad Samuel Tahuda. Brad Samuel, I'm very sorry na nahirapan ka talaga masyado, ano? Kasi itong talata sa Biblia, ito mga hindi mo to alam eh. Binaligtad mo kung hindi alam. Ikaw ngayon ang marami palang hindi alam. For example, ito sa Matthew chapter 4, Luke chapter 4. Napakaliwanag dyan, basahin mo dyan ang debate ni Kristo. Si Satanas, ang batayin na Bible lang, wala namang iba. May tradisyon ba si Satanas? Meron ba siyang living magisterium, yung may-ari ng Biblia, yung sumulat? Si Kristo, dalawa sila, hindi Bible alam kasi nagbatay din siya ang sagot niya sa Bible. Pero hindi alam kasi nandyan siya, buhay siya. Siya ang otoridad din si Satanas. O ngayon, dalawa si Kristo at ang Biblia. Tapos may iglesia pa kasi nagtatuyo si Kristo ng iglesia. Matthew 16:18-19, Matthew 18:17-18, and many verses in the Bible. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, ang panindigan mo tulad ni Satanas, gaano ka ni Satanas? How are you related to Satan? Sabi mo, kalaban mo, iparta kayo ng paninindigan. Kaya yung question ko, nakahirap ka, naipit ka kasi. Kasi tinanong ko, meron bang Brad Samuel na pareha ang paninindigan, pareha ang modelo? Si Satanas, Bible lang. Ikaw naman, Brad Samuel, Bible lang. 44,000 kayo kareliyon, puro Bible lang. Katoliko lang naman ang hindi tulad ni Satanas, Bible lang. O, ngayon, pareha kayo ng paninindigan ni Satanas, pareha kayo ng modelo, pareha kayo ng sitwasyon. Kaano-ano kayo? Sabi mo, kontra mo, antay ka ni Satanas. Paano ka maging antay? Pareho ka ng paninindigan? Kaya hindi mo masagot-sagot yes or no directly, Brad Samuel eh. Ang tanong ko, mayroon bang pareha ng paninindigan na magkakontra? Walang ganyan sa logic. Kaya hindi mo masagot yes or no kasi maiipit ka. Bakit? Kasi pareha ka ng paninindigan ni Satanas. Kaya sinabi ko, that is the most demonic and satanic doctrine ever invented by man, by Martin Luther in the 15th century. Before Martin Luther, wala pang nagdoktrina na Kristiyano na sola scriptura, sola Biblia. Scriptures alone is the sufficient guide for salvation. Wala yan sa Biblia. Kaya sa huling tanong ko sa iyo, talata chapter and verse. Binasa mo, Daniel Wala sa Daniel dito. Sabihin mo, intindihin o di nga, sapat, Biblia lamang. Sinabi ba dito sapat ang Biblia? Walang sinasabi dito. Ang tinanong ko sa iyo, letra po letra, may mababasa ka ba? That the Bible is sufficient to teach all the truths of God for salvation. Ibinasa mo dito, Daniel chapter 12. Oh, walang mababasa dito. Basahin natin dito. Oh. Let's just read ang talata ni Brad Samuel para hindi tayo maloko na meron palang hindi pala nakasulat dito ang tinatanong ko sa kanya. Many shall be chosen. Matthew, Marcos 13:14 ang binasa ko, hindi Daniel. Mark 13:14. Oh, Mark chapter 13 verse 14. Oh, sige, basahin natin dito. Mark chapter 13 verse 34 or 14. Oh, sabi Mark dito. 13:14 ang punto ko diyan, unawain ang bumabasa. Oh, Mark sige. 13:14. Ako nang bahala dito, Brad Samuel. Just keep quiet. And we shall see the abomination of desolation standing where it not be. He that reads, let him understand. Then let them that are in Judea flee unto the mountains.
Meron ba itong sapat na ang Biblia para sa kaligtasan? Hindi nga nagsasabi dito tungkol sa kaligtasan eh. Tungkol to sa tribulation of what will be happening in the end. It is only one aspect of the Bible, the abomination of desolation, but Samuel. Yan ang mali sa inyo eh. Kasi pag nakabasa kayo ng, nakasulat, lahat na agad ng katotohanan, nandyan na sa nakasulat. Hindi sinabi dito. This is only teaching us one aspect of what the whole Bible says. Isa lang. Sapat na ba ito? Itong talatang ito? Ito sapat. Kasi you should understand. Sino magpapaintindi sa'yo? Ikaw lang ba? Sabi ng 2 Pedro 1:19 hanggang 21, no scriptures is for private interpretation. Tapos sapat lang. O so tutulan mo yan. Ang ibig sabihin ng Marcos 13:14, nandito sa 2 Pedro, 2nd Catholic Epistle of St. Peter the Apostle, chapter 1, verse 19 to 21, understanding this first. Paano mamunawaan? Ang magbabasa, umunawa. Paano umunawa? Understanding this first. Unawain nyo. Una sa lahat. Ito yung kahulugan ng Marcos 13:14. Hindi mo alam eh. Kaya ngayon, naturuan na kita agad. And that no prophecy of Scripture. Ito, Biblia na to. Nakasulat sa akin. In my favor. That the Scriptures is not made of private interpretation. Kayo, kasi Satanas, private na interpret eh. Bible alone, wala naman siyang tradisyon. O ayaw lang tanggapin ang tradisyon ni Pablo sa 2 Thessalonica 2:14, ganun ka rin ang modelo mo. Ayaw mo ng tradisyon kasi gusto mo nakasulat lang lahat. Sabi, oral tradition preached by the apostles. Tapos meron ding nakasulat, dalawa yun eh. Yung hindi nakasulat, tradisyon ng mga apostol, ipatanggap din yun, doktrina din yun at aral. 2 Thessalonica 2:14, napakaliwanag. Sasabihin mo, walang tutol dyan ba David? You did not answer me yes or no. You are very unfair when you debate with me, Brother Samuel. Kanina, inulit mo kasi gusto mo marinig yes or no. Tapos sinagot kita yes or no. Tapos qualify ako. Ayaw mo ng ganyan eh. Diretso qualification. Ngayon naman, yung gusto mong mangyari sa akin, hindi mo sinunod eh. Kasi hindi ka magsasagot ng yes or no kasi may ipit ka yes or no. Diretso ka ng qualification for 1 minute. That is being unfair. Be fair ba Samuel ha? Kaya matahaba pang oras natin. Now dito, it is not for private interpretation. Bakit? Biblia lang ba? For prophecy, ang nakasulat ko sa Biblia, came not by the will of man. Isang tao na magbabasa ka ng Biblia tapos intindihin mo, hindi. Paano? But the holy men, marami mga tao of God spoke, inspired by the Holy Spirit. Sila yung sumulat, marami sila. Sila yung nakaintindi. Mayroong iglesia. Bakit pa magkatag ng iglesia? Matthew 16:18. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Bakit pa magbibigay ng susi ng karan ng langit? Ng authority, Matthew 16:19. Ikaw, Brother Samuel, Church of God ka, di. Wala nang silbiyang Church of God mo. Maggamit ka ng Biblia, tapos may mga elders ka dyan, may magtuturo ng Biblia. You are not practicing what you preach. Ang sola scriptura, mga kapatid kong Katoliko at hindi Katoliko, is not practiced, even though it is preached by Protestants. Bakit? Sa alam nila, Biblia lamang. Tapos magtitipon ng mga tao, mag-Bible study, pati Katoliko, imbitahin. Siya ang magtuturo. Hindi pala Biblia lamang, magtuturo ka pala. Yung interpretation mo, iba-iba sa ibang interpretation ng ibang mga tagapagturo. Sasaksi na ba? Iba naman ang interpretation. Ang Sabadista, iba naman. Kasi nga, Brother Samuel, nilabag niyo ang 2 Pedro 1:19 hanggang 21. Kasi kay Satanas yan na prinsipyo, Bible alone. Bakit wala rin sa Biblia nakasulat eh? I ask you, saan yung sola scriptura? Sola Biblia, letra por letra? Kasi dapat yun, sa lahat ng doktrina ng Protestante, yun ang dapat number 1, kahit yun na lang isa na doktrina na dapat talaga nakasulat, letra por letra. Dapat meron talagang Biblia lamang ang batayan para pagturo. Dapat may letra por letra yan, sola Biblia, sola scriptura, kasi yun ang doktrina mismo. Kung walang mababasa yan, mali nga yung sola scriptura eh. Sabihin mo, mantakin yung mga kapatid kong mga Katoliko, sabihin, sola scriptura, sola Biblia. Tapos mismo yung talatang salitang sola scriptura, dalawang salita lang, Biblia lamang, Bible alone, walang mababasa sa Biblia. Di self-destruct, self-refuted. Kaya nga it is demonic kasi wala sa Bible eh. Proverbs chapter 30 verse 6, huwag mong dagdagan na nakasulat sa Biblia. Pag dagdagan mo, mapapatunayan, pag wala sa nakasulat, hindi yan sinungaling ka. Walang Biblia lamang dito sa Biblia. Sabi niya kanina, bakit si Brother Alvin gumagamit ng mga talata sa Biblia? Siyempre, kasi ayon sa Biblia, na walang sola scriptura. Ang alam mo, hindi ko gamit ng Biblia. Pero hindi ko paninindigan na Biblia lamang. Di ba, sa Brother Samuel, napakaliwanag. Kaya sirang-sira ka, Brother Samuel, sa debating ito, mula kanina sa stand ko pa lang, hindi mo siguro naintindihan kasi nag-iisip ko palagi sasagutin mo eh. Ang style mo, Brother Samuel, napansin ko, habang nagtatanong ako sa'yo, hindi ka nakikinig sa aking tanong, nakikinig ka sa sarili mo kung anong isasagot mo.
Dito sa Bible, Brad Samuel, walang-wala talaga kasi bakit? Yun nga lang sa John 21:25, tutol ka ba o tanggapin mo na meron si Kristo ang lahat ng kanyang ginawa, sinulat, may ibang sinulat, pero hindi lahat sinulat. John 20:30 rin, nandun din. Dapat uno-uno, Acts chapter 1 verse 1, lahat na ng ginawa ni Kristo at kanyang tinuro, so doktrina o aral, lahat ng kanyang ginawa, without exception, lahat ng ginawa ni Kristo. Basahin mo, Brad Samuel, King James Version, lahat ng version ng Biblia, lahat gawa uno-uno, gawa yan ng mga apostol. At sa apostolorum, lahat ng ginawa ni Kristo, itinuro sa doktrina. Ngayon sa John 20:30, John 21:25, merong mga ginawa ni Kristo na hindi sinulat, pero turo pa rin at aral. Ano yun? Walang yun sa inyo eh. Kami, walang problema sa Katoliko kasi may talata, 2 Thessalonica 2:14, oral preaching and tradition. And by the way, Brad Samuel, itong Mark 16:15-16, ang gospel dito is to be preached, hindi pinasulat. Kasi 3rd century lang ito kumpay ang Biblia, wala pa silang ginamit. Anong ginamit nila? Turo lang. Iglesia ang nagturo. Kaya nga hindi Biblia naman kasi wala pa na compilation na wala pa na 66 books sa iyo. Kasi yung 66 books nyo, 15th century lang. Kaya dito, unang Korinto 15:1-2, lahat ng talata mo puro preaching eh, wala pa nakasulat dito. Kaya Brad Samuel, you have not proven anything sa sola scriptura. I'm very to tell you na natalo ka sa debating ito, sa second stand pa lang, walang-wala ka talaga as in zero. Sorry to tell you that. Last So, 10 seconds. I'm now ready, DJ lang daw for the cross-examination. But Samuel, ready ka na? Kay wave ko na lang ang remaining seconds. Ready na ako. Oh, second Talaga, cross mo. Kumanday. Second cross mo. Okay Last cross mo. Okay na. Ready Okay. na. Oh, sige. Alright, 10 minutes start Okay. now. Ito ang Sige, tanong ko, Samuel, first kasi sabi question. mo pareho kami nagpaninig sa Satanas na Biblia lamang. Ang tanong ko sa iyo, Oh. itong Mateo 4:1, yan ba ay Biblia o talata lang ng Biblia? Oh, nag-quote si Satanas ng Biblia. Wala naman siyang tradisyon eh. Tapos wala naman siyang Ang tanong ko, yan magisterium. ba Wala ay naman Biblia siyang o iglesia. talata lang ng Biblia? Sagot po. Kaya nga sinagot ko nga. Yung talata, halo sa Biblia. Si Satanas ang ginamit, Ang Biblia tanong ko lang. nga, yan ba ay Biblia o Sinagot talata ko na lang ng nga. Biblia? Talata, pero batay sa Teka Biblia. Talata, pero batay Ayan sa ay talata Biblia. lamang ng Pero Biblia. Kasi yan ang sabihin, ginamit ni hindi Satanas, yan ganun Biblia, din kundi sa'yo talata eh. lamang ng Biblia. O, ganun din sa inyo. Kumot-kumot kayo ng talata. Hindi naman lahat ng talata ginamit nyo. Tapos, walang kayong paninindigan. May tradition, oral preaching. Okay, ang For example, in sinasabi, 2 Thessalonians 4:14. Hindi pa sagutin mo natapos. lang ako Brad Samuel, kung ano yung itinatanong ko sa iyo. So, sabagot ka lang ng diretso, ano ka ba? answer you directly and categorically. Huwag kang magpanik. Hindi naman ako Huwag kang nagpanik eh. magpanik. Sumapaw ka na nga eh. Pirmi ka na mo sa papatiwasa sa 1 minute. Kaya yes or no, sinagot kita. Sabi ko, talata sa Biblia, pero batay sa buong Biblia. Pero maraming talata pinukot si Satanas. Alangan saan naman magtukot si Satanas. Pero ang kaibahan ni Kristo, si Kristo buhay, siya ang otoridad. Si Satanas hindi otoridad. Si Kristo may iglesia. Si Satanas may iglesia matinatag, Matthew 16:18. Wala. So model ka ni Satanas kayong sola scriptura. Hindi ang Katoliko. Ang Katoliko, modelo sa Kristo. Merong iglesia, tagapagturo, living with Israel. Merong tradisyon. 2 Thessalonica 2:14. Matthew 16:18. Ikaw, modelo ka talaga Hindi ni ko matapos Satanas. yung isang minuto. Ang haba naman yata ng isang minuto na yan. Sige, next question. Sige. 1 minute na. Okay. Ang haba ng sinasabi mo na hindi naman kailangan. Hindi. So, yan bang, okay, ito tanong, sagot ka lang nang nahin sa tanong. Yan bang nakasulat sa Mateo 4:1? Yan ay buong Biblia o yan ay talata lamang? Sinagot na kita, hindi kasi nakinig eh. Talata Ay, lamang. sagot ka muna. Talata ako, salamat, talata lang pala. So, ibig sabihin, si Satanas ay gumagamit ng talata lang. Hindi buong Biblia. I'm being fair to you kasi Ito, anong gusto mo next question ako. tingin. Okay na ako sa sagot mo. Ito sa next question, okay na ako sa sagot mo. Salamat. Maraming Hindi salamat. mo na kailangan magpaliwanag kasi okay na ako sa sagot mo. Sige, next Tinatanggap question. ko na yung sagot mo. Sabi mo na yun ay talata lamang ng Biblia. So, si Satanas ba, ano bang ginagamit? Buong Biblia o talata lang ng Biblia? Ang sagot ko sa'yo, si Satanas ginagamit lang din ng buong Biblia eh. Hindi mo ba alam, Brad Samuel, na 1 Timoteo 1:9 hanggang 11? Si Satanas at mga maling tagapangaral, nagtuturo rin, ginamit din ng Ang Biblia ginamit eh. ba ni Satanas buong Biblia o talata lang ng Biblia? Ang sagot ko sa iyo, ito. Ang lahat ng mga kalaban ni Kristo at ng mga apostol, ginamit din ng Biblia, mga false teachers eh. Ginamit din ng Biblia tulad ni Satanas. Hindi ka sumasagot sa aking Ang tanong. Biblia, Ang ginamit tanong din ni ko, Satanas at ginamit ba ni mga Satanas? kasama niya. Oo nga, yes, Biblia? ginamit niya. Oh, ginamit na yes, kasi Buong Biblia ba o talata lang? Pilipilipit niya lahat eh. O, basahin ko sa iyo. 2 Pedro 3:16. Ang tinatanong ko, buong Biblia ba o talata lang? Naku, ang layan mo sinasabi. Buong Biblia gagamitin. Kasi O baka buong Biblia Baka din. natatakot ka lang sa tanong. O, basa. Natatakot ka lang sa tanong. 2 Pedro 3:16. And also against all epistles,
Ito ni Ate na expression, natatakot ka sa tanong eh. Binigyan ka nga ng sis, pwede ka meron pang pagmagot. Which the unlearned and stable West, as they also do all the other scriptures, as their own destruction. O yan, ang mga total sa tulas tulad mo, lahat ng Biblia ginagamit ko to your own destruction, but Samuel, sa iyong kapahamakan, buong Biblia ginamit nyo. Inyong dito isang Biblia. Dos Pedro 3:16, letra po letra yan, binasagot kita. Ang buong Biblia, ginamit ng Antikristo at ng mga alagad ng Antikristo, kasama ka dyan, Brad Samuel. O next question. O Dos Pedro 3:16, nabigyan pa kita ng talata. Sige, ay, tama na naman. Dahil yung sinasabi, hindi ka naman kamagot sa aking tanong. Okay, ito tanong, next question. Magtanong ka, when I post, lipat ako sa ibang tanong kasi hindi ka makasagot ang maayos. Ito, next question. Makinig ka muna. Sabi ko, buong Biblia ginamit sa Hello, Tanas, Dos Pedro 3:16. makinig ka muna. O sunod mong Hello, tanong. makinig ka muna. Ito, next question. Sige. Next question. Ito, favorite verse mo to eh. Acts 1:1. Sabi nito, the former treatise have I made, O Yes. Theophilus, of all that Jesus began Yeah. both to do and to teach. Yes. Ito ang tanong. amen. Sabi dito, all that Jesus began both to do and to teach, lahat ng mga Ginawa bagay niya. na ginawa at Ay, ipinangaral ni Kristo ay isinulat ni Lucas. Tama ba? Mali! Walang sinabi dito na sinulat ni Lucas. Sabi dito, lahat ng ginawa ni Kristo itinuro. Pero hindi sinabi isinulat. Ito. Huwag mong dagdagan ng Biblia Ito. kasi pag dinagdagan mo, Ito. Matthew 5:27 sa Sabi pa, demonyo yan. ang unang Santiago kasaysayan ko. 5:12 sa demonyo. Hindi pa ako Ito, tapos, tanong, Brad Samuel. question. I still have 1 minute to answer you. Question. Ang sabi ko sa iyo, mali. Ang Ito, pagkaintindi mo kasi ang Okay, talata, tanong. walang sinabi Okay na. dito na sinulat Okay, lahat. question na. Huwag mong dagdagan Ito. Proverbs 36, you're a liar, sinungaling. Okay. Next question. Ito tanong. Okay, ito tanong nga. Ayon sa 1:1:1. Ayon sa Acts 1:1. 1-1 lang. Okay, ayon sa Acts 1:1, Yes. ano ang nakasulat sa unang kasaysayan na ginawa ni Lucas? Ang sinabi dito, the former treatise I made, noong una pa, may isa pa. O Theophilus, of all things which Jesus began to do. All things. Oh, So, began to do and inaamin to na ang teach. unang kasaysayan na ginawa ni Lucas ay ang Sagutin all mo muna things ako. or lahat ng pinasimulang ginawa at tinuro ni Kristo. Tama ba? Ang sagot ko sa iyo, hindi nga sinabi dito sinulat lahat. Walang sinabi sinulat lahat kasi tama ka pag sinabi dito sinulat lahat eh. Sinabi ang lahat dito, sinabi ng salitang lahat, yung ginawa niya at itinuro yun. O yung ginawa, may sinulat ba lahat? John 21:25, John 20:30, lahat ng ginawa ni Jesus. Hindi pa kasulat eh, pero aral pa rin ang doktrina kaya wala kayong tradisyon eh. Kaya Brad Samuel, mali Basahin ko yung ulit ang pagkaintindi mo. Huwag mong Ito, ilagay ang lahat ito, ng sulat sa Acts 1:1. Wala na Makinig ka kasulat muna, dyan sa Acts 1:1. makinig ka muna. Ang Wala dami kang sasabi, usap dyan, Samuel. hindi naman yan yung Oh, tinatanong sige, ko sa iyo. Sabi Next sa Acts question. 1:1, ang unang kasaysayan na ginawa ko, O Teopilo, ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. Tanong ko sa iyo, sang-ayon ka ba sa nakasulat dito na lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus? Sang-ayon ka ba dyan? Sa sinabi dyan na lahat na pinasimulang ginawa at itinuro? Ang sagot ko sa iyo, ang ibig sabihin Sang-ayon ka ba o hindi? oh, lagi sang-ayon. No? Kanina pa ko sang-ayon Okay, eh. Ikaw, okay. huwag ka magsabaw Ito, muna. next question. Sang-ayon Next ako, question. pero yung lahat ng ginawa ni Jesus, doktrina yun at aral ayon dito sa Acts 1:1. Kaso nga, yung doktrina at aral ni Kristo na lahat ng ginawa, hindi nakasulat John 21:25. Tutulan mo bang John 21:25? John 20:30? Lahat ng ginawa, doktrina, nakasulat eh. Yun ang problema sa'yo. Sa Katoliko, walang problema eh. Wala dito kung sabihin mo, ito lang nakasulat lamang, ibig sabihin sapat na pala ang Ebanghelyo ni Lucas. Hindi na kailangan ka Mateo, Marcos, Juan at mga sulat ni Pablo at 7 Catholic Epistles, pati ng pahayag ni Juan. Mantakin mo Samuel. Sapat ang Lucas, gawa ng mga apostol. Pag yan ang interpretasyon mo, ikulang na kulang ka ngayon eh. Wala kang mababasa 66 books dito sa Biblia. Kahit walang nagbibilang ng 66, tinanggalan yun ng 7 books mula kay Martin Luther eh. Kaya kayong Brad Samuel, nagdagdag kayo sa Biblia. Sa demonyo yan, Okay Matthew 5:27, Santiago 5:12, John 8:44, the devil, Satan, is the father of lies. Okay, tatanong. Sige, Tatanong kasi hindi mo muna itong action 1 eh. Ito tanong, saan mo nabasa sa Biblia na kapag Biblia lang ang basahan, ang batayan ay sa demonyo yan? Oh, gusto mo? Binasahan na kita, wala namang iba dito. Okay, Ikaw bro. na Okay, mismo, bro. ikaw na Saan mo mismo nabasa kasi nagbigay ng kasi prinsipyo kanina mo naghanap bilang ka sa akin ng protestante. try ko. Ito naman. Last Ito, 2 minutes. hindi ako maghanap sino interpretahan natin kahit di walang saan mo nabasa. No, na kapag Biblia lang ang batayan, yun ay sa demonyo. Oh, ito, binigay ko sa'yo ha.
Ang lahat ng kasulatan, tinitwist ng mga Antikristo, 2 Pedro 3:16, buklatin mo Biblia mo, mula sa 15 hanggang 16. Dito naman sa Gospels, Matthew chapter 4, 1 to 12, Luke chapter 4, 1 to 13. Basahin mo sulat kung meron mong sinabi mo na kapag Biblia lang batayan ay sa demonyo na. Meron bang nakasulat dyan sa binigay mong sitas? Basahin mo kapag meron nakasulat na ganyan. Meron nakasulat na ganyan. And also in these epistles, speaking in them these things, in which are certain things hard to understood, which the unlearned and the unstable, ito yung sa Satanas, walang mangmang sa Satanas sa Bible unstable rest, pati ang mga kaapit ni Satanas, pati kanyang mga alagad, as they do all the other scriptures to their own destruction sa kanila kapamakan. Ilahat inano nila, in-prophet nila naman wala, Genesis chapter 1 verse 1 pa lang, inano na ni Satanas pinilipit na hanggang sa Revelation, ang daming sekta, 44,000. Puro kayo gumagawa ng Biblia. Hindi ba ikaw nagsabi kung Biblia ginagamit mo? Kasama ka ni Satanas. Wala nakasulat na kapag Biblia lang ang batayan ay sa demonyo, tama ba? Yun nga, sabi mo, kahit intindihin Sabi mo, hindi lang letra po, letra ba natin, basta talata. Meron bang nakasulat dyan na kapag Biblia lang ang batayan ay sa demonyo na? Meron ba o wala? Unstable, unlearned, si Satanas, di alam ang Biblia. Last 30 seconds. Letra yan, unstable, unlearned, kasama ka na dyan with Samuel, tapos si-twist mo the scriptures, pinaamin mo na wala kang nabasa dyan sa scriptures na kapag Biblia lang ang batayan ay sa demonyo na. Wala kang nabasa, di ba? Basahin mo 2 Pedro 3:16 Samuel, Matthew 4:1-12, Lucas saan nga dyan sa 2 4:13, Pedro 3:16 ang sinabi na kapag Biblia lang ang batayan ay sa demonyo na? Saan dyan sa 2 Pedro 3:16? Hindi ka makaintindi. Gusto mo. Last 5 seconds. Ito pa ba sa akin? Kasi sabi mo kapag Biblia batayan ay sa demonyo na. Siyempre, kung ano, Time. ang alagad, yun din ang kanyang amo Time na 2 po. Pedro 3:16. Sige, time na. Basahin ko muna itong Basahin mo viewers. na Nebret Samuel ang mga comments tapos ibabalik sa iyo. Okay, walang problema. Okay. Galing po kay Mark Suralta. Kamo lang naigo sa letra por letra mga kulto hamo. Banati bro Alvin. Galing naman kay Ageri Taki. Nagkandalisod siya call. Mark Suralta, pangutanan ako kang Pastor Samuel kanusaan na rehistro sa SEC inyong grupo. Bulabog na si Pastor Samuel. Kaoba na sila ni Eli Soriano. Galing kay Ageri Taki, Pastor means patakag storya. Galing naman kay Reg Prudenti, hindi ka daw nakinig Samuel. Zaira Mazu, hindi lang Bible kasi ang may misa din at indulgence letter kaso walang refund kahit may impyerno ka pa. Galing kay Mark Soralta, walay lami ning debatihan ni nga matikangkang na pod ang kalaban ni Bro Alvin. Okay? Sige, Sister TJ Langga. Set mo na 10 minutes ni Brad Samuel. Brad Samuel, ready ka na for 10 minutes. Last negative stand. Wait. Last kay Zaira Mazu, ano ka ba? Hindi lahat nakasulat. Tama nga naman kasi wala akong nabasa sa Temo Tumaes Jesus. Okay, time check nga pala. 11 p.m. na po, okay? Siya na po yung mag-stand. Sige, si Brad Samuel na naman, DJ Langga. 10 minutes. Sige po, sir. Timer starts now. Sige, Brad Samuel. Okay, maraming salamat po. So, mula pa kanina ay wala pong napatunayan nating kalaban na mayroong doktrina na kulang sa Biblia. Kasi siya na mismo may sabi na ang dapat na gawin ng isang tao pag maligtas, binasa niya yung Mark 16:16 na ang dapat ang isang tao ay sumampalataya at magbautismo upang ito'y maligtas. So, siya na mismo nagsabi na ang sampalataya ay may doktrina. So, mula pa kanina, meron ba siyang doktrina na nasabi na itong doktrina na ito ay wala sa Biblia, kaya mali ang pinanindigan mo na sapat ng Biblia upang ito ay maligtas. Diba? Wala siyang nabasa ganyan. Kaya paano niya patunayan ng kanyang tema? Diba? Mula pa kanina, wala siyang nabasa. So, ibig sabihin, hindi niya napatunayan. Ang ginagamit lang niya dyan, 21-25, ano bang sabi dito? Basahin nga natin itong talatang ito at ipaliwanag natin ito sa kanya. At mayroon ding iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus. O mayroong iba't ibang bagay. Talaga naman mayroon. Yung kumain siya, nag-almusal, nagtanghalian, naghapunan. Kumain ng snack, di ba? So, na kung susulatin isa-isa, ay nakala ko na kahit isang libutan, ay hindi makasya ang mga aklat na susulatin. Di ba? Kung susulatin pa ni Juan, yung si Jesus natulog, pagkatapos alas 7 ng umaga, gumising, kung susulatin pa isa-isa yan, hindi nga kasi isang libutan kung ganyan yung kailang susulatin. So, ang isinulat lamang nila
ay yung mga bagay na siyang dapat nating sampalatayanan upang tayo ay maligtas. Nakasulat sa Biblia yan. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa unang Korinto 4:6 ay ganito. Ang mga bagay ng ito mga kapatid ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalaw ang isa laban sa isa. So malinaw ang sabi dito na dapat hindi tayo magsihigit sa aling mga bagay nasusulat daw po. 'Di ba? Hindi tayo magsigit sa mga bagay na sulat. So nangangahulugan lamang na yung mga bagay na dapat nating matutunan, yun lahat ay pawang nasulat. Kaya nga sabi sa Kawikaan 30:6 na huwag dagdagan ang salita ng Diyos. Kapag sinabing huwag dagdagan, ibig sabihin kumpleto ito. At tama naman kasi sinasabi sa Isaiah 34:16 na walang magkukulang. Kaya nga itong kalaban natin, wala siyang may pakitang doktrina. 'Di ba? Anong doktrina ba ang wala sa Biblia? Na yung doktrina na yun, kapag sinampalatayan na natin, ay ikaliligtas natin doktrina ngayon. Meron ba siyang napakita ng doktrina? Wala. Kasi lahat naman ng mga mabuting bagay, yung mga pangangaral, yung mga doktrina na sinabi ni Jesus, lahat ng mga nakasulat sa Biblia, ano ang patunay? Ito sabi siya na mismo gumamit ang talata, Acts 1:1, hindi niya ito nanawaan. Basahin po muli Tagalogin natin para maintindihan ng ating kausap. Ang sabi dito, ang unang kasaysayan na ginawa ko, o Teofilo, ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. Unawain lang natin, gamitan lang natin ng grammar kahit kapiraso lang, Alvin. Si Alvin yata, hindi nakikinig siguro niya dati, hindi marunong ng grammar. Ayon dito sa talata, ano daw ba ang laman ng unang kasaysayan na ginawa ni Lucas? Na ang kasaysayang iyon ay pinadala niya kay Teofilo. Basahin natin, no? Ang unang kasaysayan na ginawa ko, o Teofilo, ay tungkol sa... Makinig ka, Alvin. Pakinggan mo mabuti, Alvin, no? Sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. Nakasulat ba o hindi? Ang linaw na nakasulat. Lahat ng pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus, yun ay nakasulat sa isang kasaysayan. Na isang kasaysayan na yun ay isang aklat na andito sa ating Biblia ngayon. Ito yung sabi ni Lucas. Sabi sa Lucas 1:1, ganito ang ating mabasa. Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan ng mga bagay na naganap sa gitna natin, alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, ay minagaling ko naman pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una, na isulat sa iyong sunod-sunod kagalang-galang na Teofilo, upang pagkilala mo ang katunayan tungkol sa mga bagay na ito sa inyo. So ito pala, ang mga isinulat ni Lucas ay yung mga itinuro ni Kristo, yung mga tunay na itinuro na ikaliligtas natin kung ito ay ating sampalatayanan. Ito yung mga sinulat ni Lucas. Diba sabi niya dito, verse 3, ang linaw, minagaling ko naman pagkasiyasat. So yung mga bagay na hindi na masyadong importante, ay hindi na yun kasama sa kanilang sinulat. Kasi siniyasat mabuti ni Lucas yun kung alin yung bagay na importante. So yun ang kanyang isinulat, no? Ay minagaling ko naman pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una, diba? Isinulat na yung lahat mga bagay na natin, walang kulang sa Biblia. At yan mismo ang tema natin, Alvin, nakalimutan mo yata, Alvin, ang tema natin, patutunayan mo na hindi sapat ang Biblia hindi sapat yung mga aral ng Biblia na sampalatayanan upang tao ay maligtas. Yan ang tema natin So, malinaw naman, wala kang aral na naibigay kung anong aral ba yung kulang sa Biblia kasi ang Biblia ko, kumpleto sa aral. Ito, bigyan ko kayo ng halimbawa. Sabi sa Galatians 5:19, ganito ang ating nababasa. At hayag gumagawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugo, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkabahagi, mga hiduwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking sa aking ipagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsigawan ng gayong mga bagay ay hindi
ang kaharian ng Diyos. So ito pala, lahat pala ng mga bagay na dapat natin gawin, yun ay nasulat lahat sa Biblia yun. So ito namang bagay na ito na sinabi ni Pablo dito sa Galatia, no? 5:19 to 21, ang bagay na ito naman, ito yung tinutukoy naman niya doon sa 2 Thessalonians 2:15 na ginagamit ng ating kalaban. Sabi kasi sa 2:15, kaya nga mga kapatid, kayo'y magpagtibay at inyong panghahawakan ang mga aral na sa inyo itinuro, maging sa magitan ng salita o ng aming sulat. So doon sa mga taga-Thessalonica, siyempre itong sulat niya sa Thessalonica, hindi lahat ng kanyang turo ay nandito sulat kasi meron siyang ibang mga turo na itinuro sa kanila sa pamamagitan ng pagsalita mismo sa kanila mismo actual, no? Actual na pangangaral na ang mga pangangaral namang iyon ay buo naman sa ibang mga aklat pa, epistle sa ibang epistle sa ibang iglesia. Kaya kumpleto pa rin itong Biblia natin. Kumpleto ito sa turo. Walang magkukulang dito kahit isa kasi yan mismo ang sabi ni Kristo doon kay Pablo nung siya'y kanyang suguin. Sabi kasi dito sa Acts 20:26-15 hanggang 18, medyo mahaba to. At sinabi ko, sino ka baga Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako si Jesus na iyong pinag-usig. Dapat magbangon ka at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa sapagkat dahil dito'y napakita ako sa iyo upang ihalal kitang ministro at saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin at ng mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo na ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil na sa kanya isinusugo kita upang idilat mo ang kanilang mga mata upang sila mabalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos upang sila magsitanggap ng kapatawaran sa magsalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa magitan ng pananampalataya sa akin. So ito pala ang purpose kung bakit sinugo si Pablo. So si Pablo pala siya yung magpapadilat sa mata ng mga yung doon sa mga hintil. Tayo mga hintil. So siya yung magiging gabay natin. So yung mga sulat niya, yun ang sampalatayan na natin. Sa kanya ibinigay yung lahat ng mga aral na dapat nating sampalatayan bilang mga hintil upang tayo ay maligtas. Kasi yan ang utos sa kanya, idilat mo kanila mga mata. So malinaw naman na sabi niya sa Ephesians 2:8 kasi ang tema kasi namin kaligtasan eh. Sabi ito sa Ephesians 2:8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa magitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. O kita mo, ito palang mga naniniwala dito sa Ephesians ay nagkaroon pala ng kaligtasan sa magitan ng pananampalataya. Ito'y dahil sa biyaya. So nagkaroon sila ng kaligtasan, so hindi sila nagkulang. Kaya paano masabi ng ating kalaban na ito'y nagkulang? Wala kulang sa Biblia. Lahat ng turong mabuti dito, kompleto. Sabi nga sa James 1:17, ang sabi ganito, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay tawang buhat sa itaas na bumaba mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit alin naman ang pag-iiba. So yun pala mga sakdal na kaloob, yung mga mabuting kaloob at bawat sakdal, no? Bumaba mula sa Ama ng mga ilaw. So yung lahat ng mga bagay na mabuti, isinulat yun dito sa Biblia natin. Walang kulang dito. Diba? Yan lang naman ang pinaka-importante na may pakita ng ating kalaban. Kung saan mabasa na mayroong kulang. Sabi dito sa Tito 11, sapagkat napakita niya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Ito, may dalang kaligtasan sa atin daw. Sa atin na pagpagtagisan kalikuan at mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat na tayong may pagpigil, matuwid, banal at sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. So yun ang dapat ginawagin dapat hindi dapat tayo magkaroon ng kaligtasan. Tito 11. Time na. Oh. Time na po. Okay, salamat. So, ready ka na sa last cross ko, 10 minutes. So, iset mo na ready. DJ Langga. Okay. Okay, timer starts now. Okay, maraming salamat DJ Langga. Maraming salamat Brother Samuel. Unang tanong ko, Brother Samuel, di ba ang aral ninyo na sola scriptura ba Biblia lamang sapat na upang magturo para sa kaligtasan ng tao? Ibig sabihin yan, kung hindi nakasulat sa Biblia para sa inyo at sa ibang protestante, hindi tatanggapin pag hindi nakasulat sa Biblia. Hindi ba ganyan, Brother Samuel? Oo. Okay, yes or no? Okay, sa amin na. Okay, makinig ka sa amin ha. Yes or no? Sa amin. Yes or no? Yes. Okay. Yes or no muna? You are unfair eh. Nag-usap na kanina. Yes or no? Meron kasing kulang sa tanong mo. Kaya ito, sasagutin ko ng kompleto. Sasagutin ko. Pero ito, pagtungkol sa kaligtasan na pag-usapan, yes, Biblia lang kami.
Sagutin mo kung wala kang Samuel, yes or no. Be fair to me. Yes or no, then sa kaligtasan, yes. Yes, Yes, kung tungkol lamang sa kaligtasan. Kung Okay. tungkol sa kaligtasan, Tungkol sa kaligtasan ngayon, ang sunod ko na tanong, tungkol sa kaligtasan, sa Biblia, Biblia lamang. Saan talata sa Biblia mababasa? Letra po letra, kasi tungkol sa kaligtasan, Biblia lamang. Saan mababasa? Letra po letra. Chapter and verse. Meron o wala? Saan talata? Ito, bahasa ko. Chapter Unang and verse. Korinto 4:6. Unang Ang Korinto mga 4:6. bagay ito ay mga kapatid ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Tulos dahil sa inyo upang sa amin ay mga toto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Nangasusulat na ba o hindi? Di ba nangasulat? Nagsulat din sa Biblia. Yung mga bagay na dapat lahat yung nangasulat sa Biblia. Kaya sabi ang Biblia sa huwag tayong magsihigit sa mga nakasulat. Kasi kumplito nakasulat. Brad Samuel, ang Yan, tanong ko kasulatan sa na yan ngayon. Biblia Ito lang, yung tawag nating Biblia. meron ka bang narinig dito, nakasulat lamang? Meron bang lamang dito? Isang aspeto lang to, tungkol to sa pride and judging yourself in 1 Corinthians 4:1-7, ay itong verse 6. Meron ka, honestly, Brad Samuel, yes or no? Meron kang narinig Biblia lamang o dinagdagan mo? Lahat na nakasulat, nandito na lang sa Biblia ang lahat ng katotohanan, dinagdagan mo. Meron? Salitang lahat o wala? Wala. Yes or no? Wala? Meron. Okay, kung salitang lamang, wala. Kung uunawain natin na nandun yung diwa, sabi ko di wala pa ang Biblia lamang. Mga toto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ibig sabihin, kapag sinabing huwag magsihigit sa mga bagay, inamin mo na tayo sa hindi mga pala nasulat dito, hindi marinig ang salitang hindi lamang. ginamit yung salitang lamang, pero yung diwa na salitang Kaya lamang, sunod na tanong andyan ko, lang. Itong kalaban kasi natin, hindi inamin mo na. kaya Inamin mo naghahanap na, ng litra Brad po Samuel, litra. huwag ka lang mag-explain. Kailangan ng unawa Inamin mo niya. Sabi niya sa Ibig sabihin, yung sola scriptural yung Brad kailangan Samuel, ng unawa sa mga na ang Biblia lang ang nakasulat ang pananampalataya, kasi sabi mo, walang lag, ibig sabihin, tutol ka pala sa sola scriptura. Ano, Brad Samuel? Yes or no? Sang-ayon ka sa sola scriptura o tutol ka? Kasi sabi mo, wala pa lang dito mababasa eh. Unang Korinto 4:6, sabi mo, yes, walang mababasa yun, walang maririnig, Biblia lang. So ngayon, tutol ka na sa sola scriptura na hindi pala mababasa sa Biblia. Tutol ka Okay, sagot ako. yes or no? Sagot Sagot mo lang, yes or Itong no? kalaban natin ay hindi inuunawa ko yung sinasabi. Ang sabi Yes ko, or no, kung Brad litra Samuel? po You're litra unfair. hinahanap, walang salitang lamang dito sa unang Korinto so, 4:6. Pero kung sola marunong ka scriptura, umunawa, andun yung diwa. Kasi ang sabi dito, upang walang sa amin diwa ay yan, mga sola tuto kayo na scriptura. huwag magsihigit sa mga bagay na nakasulat. So ibig sabihin, ang dapat ating sampalatayanan ay yun lamang mga nakasulat. So, di ba? Mali na naman eh, huwag kasing magsihigit. Kapag sinabi huwag magsihigit, hindi, siyempre, sana nasusulat lamang. Sunod na tanong, Brad Samuel. Sunod na tanong. Gamit natin ng konting kukuti lang. Kaya, sunod na tanong, hapa na. Tinote mo, Acts 1:1-2 at Luke chapter 1, verse 1-4. Ibig mo bang sabihin na sapat na itong Lucas at mga gawa ng apostol, hindi na kailangan ng Mateo, Marcos, Juan at mga sulat ni San Pablo at ang 7 Catholic letters and Revelation of St. John? Kasi sabi mo, lahat nakasulat na kay Lucas eh. Talata mo, gawa 1:1 hanggang 2 at Lucas 1:1 hanggang 4. Ibig mo bang, Brad Samuel, ibig mong sabihin, do you mean that the letter of Luke, the Gospel of Luke alone, and the Acts of the Apostles alone, yung sinulat ng ni Lucas, sapat na yun? Yun ang pagkaintindi mo kanina eh. Sapat na yun o hindi? Ang kay Lucas lang. Oo o hindi? Ang sa Acts naman, ang nakasulat pa sa Acts naman ay yung mga bagay na kanyang ginawa at Samuel, yes or no lahat ng muna? mga Sapat na o hindi kay Lucas? Yes or no? Yes or no muna bago ka mag-qualify. Be fair to sapat me. na ano? Sapat Dito na ano? ba kay Lucas ba, sabi mo, lahat na nakasulat na, binasa mo, gusto mo yun ang mangyari, lahat nakasulat. Based on Luke 1:1-4 and Acts 1:1-2. Eh, ang tanong ko sa'yo, ito lang sinulat ni Lucas kay Juan, hindi naman si Lucas nagsulat ng Juan eh. Matthew, Marcos, sapat na ba kay Lucas, yes or no? Yes or no? Tapos qualify. Explain your answer. Yes or no muna? Yes or no? Sapat na ba o hindi? Ito, ang tinatanong niya kung sapat na ba, so hindi naman niya nilinaw kung anong sapat ang tinutukoy Yung niya. Pero Lucas, ito, makinig sasagot ka. ako. Makinig ka ba sa I will report my question. Itong kay Lucas, talata mo to, you quoted this, Luke 1:1-4, Acts 1:1-2. Ang tanong ko sa'yo, makinig ka muna sa tanong ko. Sapat na ba ang sinulat ni Lucas, na ebanghelyo ni Lucas, at mga gawa ng apostol, sinulat ni Lucas, sapat na ba na lahat na nasulat na dito? Sapat na ba o hindi? Yes or no? Sapat na o hindi? Sagot ko muna ng yes or no. Yes or no? Lahat ng mga ginawa at Sagot ka muna yes or no. Huwag kang maratol. Sinulat ni Luke. Hindi ka man nagsagot ng yes or no. You're being unfair. Kanina, yes or no ako. Tapos ngayon, hindi ka mag-yes or no. Yes or no muna, Brad Samuel. Yes or no?
ang sabi ko nga sa'yo, no, ang tanong mo kasi kulang, hindi mo nila na kung anong klaseng sapat, kung isa may sapat na para magkaroon tayo ng ano. Your duty is to answer my question. Ang tanong mo, hindi Sagutin mo kompleto. yes or no. Kahit hindi kompleto para sa'yo, sagutin mo yes or no. Yes or no. Dalawa ang pagpipilian eh. Yes or no. Sapat na ba si Lucas o hindi? Yes or no. Yes or no. Okay, kung tungkol sa mga pinasimulang ginawa at itinuro Kristo, sapat yung sinulat ni Lucas. Sige, Yun ang sagot. magsagot ka na lang. Ayaw mo mag-answer ng yes or no eh. Basta you are being unfair. Marami nagpinig sa atin. Ano ka kung sapat to? Hindi, sabi ko nga sapat. Sapat yung sapat yes, yung sapat na. Sapat yung mga sinulat ni Lucas para malaman natin yung mga pinasimulang ginawa. ginawa. Maraming salamat. Sunod na tanong. Kung sapat na kay Lucas, bakit isinulat pa kay Mateo, Marcos at Juan sa Ebanghelyo pa lang? At mga sulat sa Pablo at sa Catholic letters at mga pahayag ni Juan, Apostol, Revelation. Kung sapat na kay Lucas, sabi mo ngayon, yes, sapat na kay Lucas, kaya nasulat na lahat. Bakit kailangan ba yung hindi sinulat ni Lucas, Brad Samuel? Ha? Sige, sagutin mo yan. Hindi yan yes or no. Pagbigyan kita ng 1 minute yan. Okay. Hindi na yan yes or Okay, no. maraming salamat. Sige. Okay, maraming salamat. Okay. Ang sabi ko sa dito sa Acts 1:1, ang sabi dito, yung sinulat ni Lucas, yun ay sapat na para malaman natin lahat ng pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. You're not diba? responsive to my question. Bakit sinulat mo yung mga Ebanghelyo kung sapat na kay Lucas? Sagot ako. Sige, hindi mo kasi sinagot eh. Bakit? Sumasagot nga. Makinig ka muna sa sagot ko. Paano ko sagot? Bigla kang sisingit dyan. Sige. Bigyan mo ko ng isang minuto, di ba? Sabi ko nga, lahat ng mga pinasimulang ginawa at tinuro Kristo, sapat na yan para malaman natin sa nakasulat ni Lucas. Kasi di ba, yung mga halimbawa, yung mga sinulat ni Marcos, ano din mga nakasulat? Huwag mo sulat ni Marcos kasi si Lucas lang nagsalita na sinulat ni Lucas. Makinig ka nga muna. Makinig ka muna sa sagot. No? Ang sabi sa Biblia, ang sumasagot sa mga bagay na hindi pinarinig, ito ay kamangmangan sa kanya. Makinig ka. Ito, babasahin ko para makinig ka. This is my time for cross. Ako ang may control dapat dito kasi ako ang mag-cross sa'yo. Makinig ka sa akin. Ang tanong ko sa'yo, huwag mong i-involve si Mateo, Marcos at Juan kasi sabi mo, sapat na kay Lucas. Sinabi man ni Lucas, Brad Samuel, sa Lucas 1:1-4, gawa 1:1 hanggang 2, na yung sinulat ni Mateo, Marcos at Juan. Sinabi ba ni Lucas o yung sulat lang niya na Lucas na Ebanghelyo? Sinabi ba niya kasama akong sumulat kay Marcos, Juan at kay Mateo? Sinabi ba ni Lucas o hindi? Yes or no? Ito sabi sa Biblia, no? Yes or no? Ang sumasagot bago makinig ay kamangmangan at kahiyan sa kanya. So kung gusto mong malaman natin sagot, tapusin mo ako. Tulad ng ginagawa ko sa inyo, ito ay pinamapit tinatanong mo. Pinapatapos kita sa iyong sagot. So ito, patapusin mo ngayon sa aking sagot. Ang sabi ko, yung mga pinasimulang ginawa at tinuro Kristo, yun ay nakasulat na yun doon sa sinulat ni Lucas. Kaya nga kung mapapansin mo, yung mga sinulat ni Marcos, ni Juan at saka ni Mateo, ay yun ay taong nakasulat na din sa aklat na sinulat ni Lucas. Sunod na tanong. Sige, pagbigyan na lang kita. Sunod na tanong. Kung Biblia lamang, ibig sabihin, Brad Samuel, ibibigay mo lang itong Biblia sa tao, wala nang iglesia magtuturo, wala nang tagapagturo, there is no more teacher. Yes or no? Wala nang tagapagturo o meron pa? Yes or no? Sagutin mo muna ako ng yes or no bago ka qualify. Yes or no muna? Sabi sa Biblia, merong magtuturo. Yes pala. Maraming salamat. Yes, meron palang. John 14:26. Dapat pagmahali ay sapagkat bagay ang Espiritu Santo na sasaguhin ng Ama. I'm satisfied. Tama na. Meron siya pala. ang magtuturo sa inyo. So ayon sa Biblia mismo, makinig ka. Yes pala ang sagot mo na may tagapagturo. Ngayon ang tanong ko, Samuel, sagot mo na yun. Nakinig na mga tao. May tagapagturo. Yes ang sagot mo. Kaya ang sagot mo na yes na may tagapagturo. Ngayon, dalawa na pala. May Biblia nakasulat. Last 30 seconds. Nakatagapagturo. So, hindi na Biblia lamang. May dalawa na pala, Brad Samuel. May tagapagturo, inamin mo. Tapos may Biblia nakasulat. Dalawa na pala, Brad Samuel. Hindi lang isa Biblia. Yes or no? Ito, makinig ka. Yes or no muna. Okay. Okay, ang sabi, ito sabi ng Biblia ko. Yes or no muna, Brad Tapos Samuel. ang mga Last aliw. question na yan eh. Hindi mo pa rin ma-yes or no. 10 seconds. Yes or no muna. Tapos qualify. Sige. Okay, ayon sa Biblia, merong nga magtuturo. 5 Ang seconds. ito ay babasahin ko, no? Nasusuguin ng Ama sa aking pangalan na siya ang magtuturo sa inyo ng mga bagay at pagpaalala ng sa inyo. So ito palang gagawin ng Holy Spirit. So siya yung magpapaalala sa atin. Yung mga bagay na sinabi niya, which is ang mga sinabi niya yun ay nakasulat sa ating Biblia ngayon. Time na po. Time na kanina pa. So ikaw muna, Brad Samuel, mauna sa 5 minutes kasi ikaw negative. Ang last na natin na summary. Tapos ako naman 5 minutes. So DJ lang ka. 5 minutes muna si Brad Samuel, tapos ako na ang last. So matatapos ng debate natin. So Brad Samuel, ready ka na sa last 5 minutes mo? Okay. Last 5 minutes na yan. Sino muna? Si Brad Samuel. Okay po, last 5 minutes starts now. Okay, Brad Samuel.
Okay, marami pong salamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa debating ito. No? So malinaw po no, na ating natayo ng ating tema na lahat yung mga bagay na dapat ating sampatayan pag tayo maligtas, lahat ng mga yun ay nakasulat sa Biblia kasi mula pa nga kanina, walang naibigay ang ating kalaban kung anong aral ba ang kulang sa Biblia upang tayo maligtas. Kasi 'di ba? Sabi nga sa Biblia na kanya mismong ginamit kanina sa kanyang unang pahayag sa Mark 16:16, ang mga bagay na ikaliligtas natin ay yung mga yan yung mga doktrina na dapat nating sampalatayanan. So dahil ang tema naman namin ay patungkol sa kaligtasan, na ang sabi niya doktrina yun na dapat sampalatayanan. So maliwanag naman na lahat ng doktrinang mabuti, no, nasukat natin yung kaligtas, yun ay nakasulat sa Biblia, lahat ng mga bagay na yun. Wala pong kulang sa Biblia na doktrina. Lahat po ng mabuting turo, lahat ng mga mabuting bagay na kailangan natin, yun ay itinuro na sa atin, hindi na po magkukulang. Kaya nga ang bilin ni San Pablo na dapat matuto tayo sa mga bagay na sulat, huwag tayong magsihigit doon. Basahin ko ulit ang talata. Ito hindi ito maintindihan natin kausap kasi gusto niya, naghahanap siya ng litra po litra. Pero kung babalik na rin naman natin ang tanong sa kanya, meron ka bang mabasa na hindi sapat ang Biblia upang ang tao ay maligtas? Diba? Kung hanapin natin siya ng kanyang litra po litra, hindi niya rin niya masagot. So nakakahulugan lamang na invalid yung kanyang tanong kasi kung ibabalik sa kanya, hindi rin niya masagot. Kasi sa Biblia po, hindi po litra dapat uunawain natin ang ating mga mababasa. Katulad na lamang sa Mateo 24:15, ang sabi kasi dito ganito, Biblia ito Kaya nga, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita ng pamamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Malinaw po yan, di ba? Matthew 24:15. So, dapat po, yung mga nagsulat, unawain po natin yan. Hindi po yan pangdaragdag, kundi uunawain lamang. Malinaw naman yung sinasabi sa ang sabi kasi sa 2 Pedro na ginagamit niya, yung mga hula kasi na binigay, no, na dumating sa magitan, ay hindi yun sa pansariling kahulugan ng tao. Hindi yun sa sariling pagpaliwanag. Ito, basahin natin. Na malaman mo na ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. So yun palang, halimbawa, may mabasa kang hula sa Biblia na ganito, may darating na ganito, na babalik si Kristo. So hindi yan buhat sa sariling pagpaliwanag ng sumulat. Kundi yun ay ibinigay sa kanya mismo na revelation, no? Kasi sabi sa Biblia, sa Amos 3:7, ganito ang ating mababasa. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. So yun pala mga bagay na gagawin ng Diyos. So bago niya ito gagawin, yun ay ipapahayag muna niya sa kanyang mga lingkod. Kaya tama yung sinabi sa 2 Pedro 1:20 na yung mga hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpaliwanag, kundi yun ay mga revelation na binigay ng Diyos sa kanyang mga lingkod. So wala tayong total dyan. Ngayon, pagdating naman sa ating kaligtasan, pagdating Last sa 2 mga doktrina, minutes. okay. Kumpleto po ang Biblia kasi po sabi po sa 1 John 1:3 nga sabi dito, yaong aming nakita at narinig. So yun pala nakita at narinig, ibinabalita sa inyo. So kanya rin lang isinulat ito. So hindi po ito nagkukulang. Ang nagsasabi lang ng kulang ay ito naman kausap natin na hindi nga niya may paliwanag ito mga ginagamit natin na sitas na nagpapatunay na kumpleto sa turo at aral ng Biblia na nasukat nating ikaligtas. Kumpleto po ang Biblia. Wala pong kulang dito kasi yung kanilang mga narinig at kanilang mga nakita na mga aral, doktrina na dapat nating matutunan upang tayo maligtas, yun ay kanilang isinulat. Yun ang kanilang ibinabalita sa atin ngayon na nandito sa ating Biblia. Wala pong kulang dito. Kasi kung may kulang man, dapat kanina niya na ibigay kung ano yung turo, ano yung doktrina, no? Doktrina ng Diyos na hindi nakasulat sa Biblia. Ano ba yung kulang? Kasi yan ang stand mo kaso wala kang nabasa na kulang, so nangangahulugan lamang na hindi mo natayon ang timang yung tinitindigan. Diba? Ito lang naman kasimple yun. Kaya dito sa ating debate mga kapatid, sumalid napatunayan natin na ang Biblia po ay hindi kulang sa aral. Kompleto po ito sa aral. Hindi lamang po nagsasaliksik itong ating kausap. Kulang siya sa saliksik. Kasi ang utos naman, kasi dapat sa Isaiah 34:16, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa mga ito ay hindi magkukulang. Last 30 seconds. Diba? Hindi ito magkukulang. Anong doktrina? Ano bang doktrina mabuti na alam niya na wala sa Biblia? Wala siyang alam na ganyan. Di ba? Meron bang mabuting doktrina na wala sa Biblia? Wala. Kasi lahat ang Biblia ay nagtuturo lahat ng gawang mabuti. Lahat ng isulat sa Biblia kaya hindi ito magkukulang sa doktrina. Hindi lang siya marunong magsaliksik. Di ba? So kung mamabasa siya
kulang na doktrina sa Biblia, siguro, 5 seconds. sabi natin na di tayo niyang team niya, pero wala siyang nabasa. Time. Patunay lamang na hindi niya tayo ang kanyang tinitindigan ngayon. Time na po. Okay, salamat. Salamat. So, DJ Longga, last 5 minutes ko. Okay. And after ng last 5 minutes ko, you can read the other comments. And then, Time starts. 5 minutes starts now. Okay, thank you very much. Sabi ni Brother Samuel, wala na akong mababasa na ang Biblia lamang ay hindi sapat. Brother Samuel, yung Bible alone mo, di ba, Word of God yung Bible alone, yung Ebanghelyo pakahulugan niya, itong buong Biblia, hindi ito dumating sa atin na alone eh. Sabi ng Biblia, dito ka mabibigla, hindi mo pala alam ang Biblia eh. Oh, ito, babasahin ko na. You wanted me to prove na. On my last stand 5 minutes, I will read. 1 Corinthians 14:36, you read also your King James Bible. Dalawang Bible ko, Protestante, King James, authoritative version, and my Duerens version, Catholic version. Sabi ni St. Paul, 1 Corinthians 14:36, what came the word of God out from you? Or came it unto you only? Nag-iisa ba lang ang Biblia, ang salita ng Diyos dumating sa inyo? Rhetorical question to Brother Samuel, nasagot mo rito, pag sabihin mo, yes, Bible alone, no, wrong. Kasi bakit? Hindi galing sa Korinto lang ang salita ng Diyos, ni dumating sa Korinto lang ang salita din ng Diyos lang na walang kasama. Kasi si Pablo Apostol, dumating sa Korinto, tagapagturo, sabi mo nga ngayon eh, naipit ka ngayon, ayaw sagutin yes or no yung last question ko, ipit na ipit ka. Kung bakit pa si Mr. Soriano, ang tatanungin ko dyan, ipit na ipit dyan. Bakit? Tatanungin ko ulit, Mr. Soriano, yung meron magtagapagturo ng Biblia o Biblia lang? Pag sabi meron, kasi pag hindi sabihin niya wala, Biblia lang talaga, walang tagapagturo, mali na siya sigurado. Pag sinabi niya meron, ayan. Pag meron, hindi pala sapat Biblia lang, meron tagapagturo, yun lang sabi ko sa iyo, yung living magisterium. Kaya nga, ang modelo mo, Brother Samuel, at ang 44,000 Protestante, modelo ni Lucifer, ni Satanas. Kasi si Satanas, puro lang Biblia. Kaya ang mga alagad niya, Biblia lang, 2 Pedro 3:16, lahat pinipilipit buong Biblia. Kahit saan mga aral ng Katoliko, halos sa ibang talata, pinipilipit din, buong Biblia ginamit. Makakita ka ba ng pastor na kalaban mo na hindi Katoliko, Brother Samuel, na hindi dala-dala buong Biblia, talata lang? Ano nangyari sa iyo, Brother Samuel? Ikaw yung 44,000 na anti-Katoliko. Nagtuturo na sola sa Biblia, sola Scriptura, kahit walang mababasa sa Biblia, letra po letra. Kayo nga dyan eh, Biblia lang dala-dala mo, buong Biblia, hindi nyo man ginamit lahat ng talata. Kasi yung mga talata sa Makabeo, hindi nyo ginamit eh. Tinanggal nyo, 7 kalibro, wala kang mababasa 66 buksang dito. Sa Biblia, kaya ikaw ang wala napatunayan, wala kang nabasa letra po letra. Kasi mga kapatid kong Katoliko at Protestante, sasabihin ko ito sa inyo, dapat sa lahat ng aral ng Protestante, kung mangopya man sila sa Katoliko, na ang prinsipyo sa Katoliko, hindi lahat kailangan mababasa sa Biblia. Eh, doktrina nyo, sola Scriptura eh. Bible alone, sola Biblia. Dapat mabasa yan, letra po letra, sola Biblia. Yung talata ni Brother Samuel, inamin niya, wala palang mababasa, Biblia, Bible alone, sola Scriptura, sa unang Korinto 4:6. At kahit saan talata na ginamit ka sa Biblia. Last 2 minutes. Ngayon, tinanong ka naman ang Lucas. Ang Lucas ba, Brother Samuel, kasi sinipi mo, Lucas 1:4, tulad ni Soriano, kinopya mo si Soriano, Brother Samuel eh. Tapos gawa 1:1-2. Sapat na ba kay Lucas? Hindi kailangan kasi lahat na daw, nasulat na ni Lucas. Binasa ni Samuel, yun ang pakahulugan niya. Pero hindi yung pakahulugan ni Lucas, Apostol, na Evangelista. Hindi na ba kailangan Mateo, Marcos, Juan, at letters of St. Paul, only the Acts of the Apostles and the Gospel of Luke? Eh, hindi sapat eh. Tinagot naman yun, hindi pala sapat eh. Bakit kung sapat? Hindi na kailangan yung ibang Evangelyo. O ito pa isang talata, Brother Samuel, kasi yung rhetorical question sa unang Korinto, 14:36, no, the word of God did not came alone. Yan ang sagot niya sa unang Korinto 14:36, o isa pang talata, kay San Pablo pa rin. Itong hindi mo alam, Brother Samuel, na hindi pala sapat ang Biblia. Tapos ibubulgar ko sa ngayon, anong kasapatan kung hindi ang Biblia? Unang Thessalonica 1:5 hanggang 6. 1 Thessalonians chapter 1, verse 5. O itong Ebanghelyo, ito rin Biblia ha. Yung Brother Samuel, yun kayo, Protestante, buong Biblia, Ebanghelyo. Sabi ni Paul, for our gospel came not unto you in word only. Yung Ebanghelyo, kahit na i-preach mo yung Ebanghelyo, kulang pa rin eh, kung wala yung church. Kung wala yung tagapagturo, Brother Samuel, kahit ma-preach mo yun, kahit masulat mo yun sa Biblia, hikulang pa yun, not word only, but also in power and in the Holy Ghost and in much assurance. And dito pang iglesia, as you know, last 30 seconds. We were among you,
What manner of men? So kasama si Pablo ang iglesia. 1 Timothy 3:15, the church is the pillar of world of truth. Matthew 16:18-19, nagtatag si Kristo ng iglesia. Walang lang karapatan ng iglesia kung Biblia lang. Kaya talong-talo ka, Brad Samuel, ngayong gabing ito. I'm sorry to tell you, ikaw ang walang napaninindigan. Ako lang pinindigan ko na hindi Biblia lamang. Unang Korinto 14:36, Unang Thessalonica 1:5-7, Unang Timoteo 3:15, at Matthew 16:18-19, Matthew 18:17, and many other verses in the Bible. So thank you very much, Brad Samuel. So DJ lang guys, you can read the other, before we end with the closing prayer with Brad Samuel. Galing kay Mark Suralta, maganda tong debate na to sa plaza at may moderator. Galing naman kay Reg Prudenti, pwede na sa FB basta may moderator. At galing naman kay Michael Bambitoy Gabriel, ayaw kasing patapusin si Samuel. Mark Suralta, mas maganda sa plaza para makanood tayo ng live. Yes. Reg Prudente, dinadaan sa sigaw eh. Mark Suralta, umanib na lang kayo kay Eli Soriano Pastor. Wait for a while. Okay po. Hello, sir. Hello, Brad Samuel. Okay, Binabasa pa ni DJ Langga ang mga comments. Sige. Umanib na lang kayo kay Eli Soriano Pastor Samuel. Pareho yung pangalan ng Iglesia Church of God. Sabi ni Pastor Samuel, lahat nakasulat sa Biblia. Bakit di kayo nagkaisa ni Eli Soriano? Sabi ni Soriano, Biblia ang sasagot sa'yo. Halatang pera na lang pag may simbahan ka. Kawawa mga membro mo, Pastor Samuel, dapat umanib na kayo sa tunay na iglesia na tatag ni Hesukristo. Galing naman kay Zaira Mazu. Saan ba yun? Ito. Ano ka ba, Sam? Kulang nga yan kasi may indulgence later at misa pa. Ta Arnel Jawud Sigorsyo. Ha, bukot-bukot pa na imong kadebate, bro Alvin. Mark Soralta, nakapagtataka lahat ng mga sekta Biblia lang ang batayan. Bakit di sila nagkaisa? Lampaso na naman ang mga hangal na protestante. Makinig ka, Pastor Samuel, baka natauhan po kayo at kayo ay bumalik sa inang simbahan. Huwag kang masilaw sa pera. Gayahin mo si Pastor Noe Dora. Galing naman kay Michael Bambitoy Gabriel, isaan naman kaya mababasa sa Biblia ang ETBP? Mark Soralta, dyan dumami ang mga sekta dahil dyan sa Bible alone. Dudes Aresgado, go Samuel, sapat ang nakasulat. Yan lang po. Okay, so Brad Samuel, nakikinig ka ba? Ikaw na mag-closing prayer. Sige. Brad Samuel? Kasi ako na lang ang mag-closing prayer. Let us pray that the Father, the Son, the Holy Spirit to glorify God. Let us just pray one our Father and one glory. Our Father, who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sin, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. Lord, we glorify you, Lord. We bless you, Lord. So please guide us and protect us as we make a sign of the cross. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hanggang sa muli, maraming salamat sa nakikinig. Kay Brad Samuel Kahuda, maraming salamat din, Brad Samuel. Hanggang sa pagtagpo natin muli. Tapos si DJ Langgat, maraming salamat din. Nadaanan ko sa iyo, si Sister DJ Langgat. Oras natin, Brad Samuel, kay Brad Edwin, ang may-ari at manager dito sa Mr. DJ. Sa mga nakikinig, maraming salamat. Good night at God bless. Okay, thank you po sa lahat ng mga nakikinig sa sa debate ni Brother Alvin Gitamundok at ni Brother Samuel Taco.